Wow! Salamat naman at dumating ka na. Wala ka nang alam sa mga nangyayari dito sa opisina. Sorry, nilabas na namin sa ospital si Papa eh. Ako munang nagbantay sa kanya sa bahay habang hinihintay ko ang ate ko. Teka, ano bang meron? Parang nagkakagulo sila sa labas. Nagkaroon ng operation yung team sa isang squatter area kagabi. Sinugod nila yung pinagtataguan ng serial killer. Nanlaban yung suspect at may mga tauhan siya. Guess what? Kung ano nangyari? Napatay na nila yung serial killer. Hindi. Ang napatay nila, yung isang tauhan ng suspect na naging aswang. Literal na nagbago ang anyo niya. Muntik pa nga daw makagat si Sir Dimagi ba? Pero ayun, napatay din nila yung aswang. Tignan mo nga sa morgue yung katawan. Aswang? Tol, nasa Maynila tayo ha. Walang aswang dito tsaka hindi totoo yung mga yan. I'm sure may mental health problem yan. Tsaka baka isang severe at rare case to ng face deformity. Isa yung genetic condition na abnormal na na-develop ang skull at facial bones ng isang tao. Eh, bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Basta ako, naniniwalang may aswang at hindi tayo nag-iisang nilalang dito sa mundo. Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na may isang bagay na hirap kang paniwalaan? Ano ito at bakit? Halina't pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Dash. Ngayon ay 45 years old na. Ang trabaho ko po ay isang forensic investigator. Tungkulin ko ang magsuri ng ebidensya sa mga kaso, kasama na dito ang pagsusuri sa mga pisikal na ebidensya gaya ng fingerprints, DNA at kung ano pa. Hindi lang ako para doon. Minsan ay nahihila din ako sa mga police operations dahil sa skills ko sa paghawak ng armas at pakikipaglaban. But growing up, lumaki ako sa paniniwala na lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapat na paliwanag ng siyensya. Not until that night, nang maipit ako sa isang police operation, isang nilalangan na kasagupa ko. Hindi tao, kundi aswang. Doon ko nakilala si Rain, isang magandang dalaga ngunit malakas na manunugis. Pero hindi siya ang tipikal na manunugis na inaakala nyo. Nakasama ko siya para tugisin ang isang sindikato na pumapatay sa mga tao at nagnanakaw ng kanilang mga laman loob. Ngunit sa paglipas ng mga araw na nakakasama ko si Rain, natagpuan ko na lang ang sarili kong umiibig sa kanya. May napansin ka bang kakaiba, pre? Meron. Madami. Sira ulo yung subject kasi sinasabi ko hindi yung mga babae. Ah, subject ba? Ay, akala ko babae. Sorry, nakaka-distract sila eh. Hindi mo nga namang gumilid yung isang yun, no? Kaya ka napapahamak sa girlfriend mo eh. Tigilan mo yan. Focus tayo sa trabaho. Oh, ito na, oh. Ay, Maghanap ka ng may kahina-hinala ang kilos. Doon sa mga nasa table. Ako sa dance floor. teka, ba't ba natin ginagawa to? Di ba ang trabaho natin nasa loob ng laboratorio? Kulang ang tao. Maraming injured noong huling operation ng team. Alam mo naman na kapag kailangan ng mga ekstrang tao, tayo ang pinupull out. Sige na, trabaho na. Sinuyod ng mata ko ang buong paligid. Lahat ng mga nagsasayaw sa dance floor ay parang wala nang bukas kung magsayaw. Ang iba may hawak na bote ng alak. Ang iba, high pa sa pinagbabawal na gamot. At alam kong nakatimbre na yon sa mga kasama kong agent. Hanggang sa mapatingin ako sa isang lalaki sa second floor. Nakatayo sa indoor terrace ng nightclub habang nakatingin sa dance floor. Nakasuot ng face mask at baseball cap na halos nakatago na ang mata. Pagkatapos ay naka-all black na outfit. Maya-maya lumingon siya sa hagdan at tila tumingin sa isang babaeng paakyat. Dahil weird para sa akin ang forma nito, pupuntahan ko na dapat ang lalaki pero biglang dumating si Carl.
Pare, ano ba daw ang itsura ng subject? Lalaki, long hair, mga hanggang balikat at straight hook. Mistisuhin, matangkad. Mga 5'11". Medyo malabo yung exact description ng mukha niya dahil parang palos. Masyadong mabilis tumakbo. Bigla daw nawawala agad kaya nahihirapan silang i-identify. Gwapo nga. Mamamatay tao naman. Ano kaya ginagawa nila sa mga laman loob na kinukuha sa mga biktima nila? Smuggle, ano pa? Baka naman totoong balita na aswang sila. Ayan ka na naman eh. Nang tumingala ako sa itaas ay wala na doon ang lalaking nakamask at baseball cap. Sa halip ay nakita ko ang babaeng kanina'y paakyat na pababa na ngayon. May kasama itong lalaki na may maikli pero kulot ang buhok. Mestizo at nakasuot ng kulay itim na t-shirt at nakamaong na pantalon. Sa hindi ko malamang dahilan ay sinundan ko sila ng tingin, lalo na yung lalaki. Pinagbasdan ko sila hanggang sa punta sila sa dance floor at nagsayaw. Maya-maya ay naghalikan. Napailing na lang ako at inalis sa kanila ang tingin ko. Ilang sandali ay biglang nagkagulo sa bar. Patay oh! May patay! Bakit dugo? Ang dami dugo! Anak mo! Anak mo! Tumakbo na kayo! Ano nangyayari? Tara, tignan natin. Ayun pre! Doon sa dance floor! Teka, ito yung babaeng sinusundan ko lang ng tingin kanina. Nasaan na yung kasama niya? Doon lang rumehistro sa isip ko ang ilang description ng subject na hinahanap namin na tugma sa kasamang lalaki ng biktima. Maliban na lang sa buhok nito, may malaking kagat sa leeg nito na uka ang laman. Butas ang tiyan at wala nang ibang parte ng bituka nito habang naliligo sa sariling dugo. Hanggang sa may isang misteryosang babae ang tumabi sa amin at nakatingin sa biktima. Aswang may gawa nito. Sino ka? Kung sino man ang kasama niya, aswang yon. Sabihin mo sa akin, anong itsura niya? Teka, sino ka nga? Pwede bang mamaya na tayo mag-getting to know? Hindi ba't nandito kayo para huliin ng serial killer? Kaya sagutin mo ako, anong itsura ng kasama niya? Sinabi ko ang nakita kong itsura ng lalaki. Pagkatapos ay nagulat na lang ako nang bigla kong hablutin nito sa damit at hinila papunta sa likod ng bar. Nagtaka ako nang maglabas siya ng military knife at may baril din siya sa holster na nakasabit sa kanyang bewang. May nakasabit din gaya ng isang latigo doon. Pagkatapos ay pareho kaming napalingon nang makitang may lumabas na lalaking nakamaong at kulay itim na t-shirt mula sa dilim. Duguan ang bibig at tila may kinakain nitong malaking isaw na nakalaylay pa sa bibig nito. Gusto kong masukan ang mapagtanto ko na bito kayo ng tao. Ayun! Hoy! Tumigil ka! Habulin natin, bilis! Sino ka ba? Kasama ka ba namin? Hindi. Pero kaya nyo, hinahabol ko na sila. Kung hindi ka naman pala pulis, huwag ka na makialam dito. Nakita mo na hindi tao yung hinahabol nyo. Kapag hinayaan ko kayo, mauubos kayo. Pero hindi nyo mahuhuli yan. Dahil aswang yan. Isa ka pa. Hindi totoo ang mga aswang. Nakita mo na kinakain yung bituko ng babae. He might be mentally disabled. Kaya nga ang tingin niya sa sarili niya aswang eh. Sus, Mariusap ka. Tumakbo ka ng tumakbo. Bilisan mo! Inamin ko, Madam Venus. Noong unay hindi talaga ako naniniwala sa kanila dahil sigurado ang paniniwala ko na lahat ng nangyayari sa tao ay may katapat na paliwanag ng siyensya. Hanggang sa baguhin ng gabing yun ang pananaw ko. Samantala tumakbo kaming dalawa ng babae at sinundan ng sospek. Hindi namin siya nilubayan. Nagpaputok na ako ng warning shot pero hindi talaga to huminto. Hanggang sa tumawid siya sa kalsada at dumiretso ng takbo sa isang bakanting lote na puro talahib. Maya-maya ay kasunod na namin si Carl at ang iba pa naming kasamang agent. Nang makalagpas doon ay dumiretso ng takbo ang lalaki sa loob ng isang squatters area. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Sumampa ng mabilis ang lalaki sa bubong ng mga bahay. Para itong Spider-Man ang umakyat ito. Lalo akong nagulat dahil nang lumingon ito,
Ang mukha ng lalaki kanina ay biglang nagbago. Nanlilisik ang kanyang mga mata. May pangil at ang mukha ay kulubot. Ang tenga nito mahaba at tumulis ang dulo gaya ng sa mga kuko. Hanggang sa magsalita siya at nangilabot ako sa narinig kong boses. Bumalik ka dito! Hinting-hinti ninyo kami mahuhuli! Yan ang akala mo! At kapag nangyari yun, gago ka, gigilitan kita ng leeg! Ano yan? Aswang, tol! Yan ang itsura ng bangkay ng aswang sa morgue. Naalala mo? Kung hindi nyo na itatanong, asentado ako pagdating sa barilan. Dahil sa natuklasan ko, bigla akong nanggigil na alamin ang katotohanan tungkol sa nilalang na ito. Tinutok ang baril sa kanya at kinalabit ko ang gatilyo. Tinamaan ko sa dibdib ang lalaki at sa paa. Sapat na para mapatumba ko siya. Napaluhod ang lalaki hanggang tuluyang madapa sa ibabaw ng bubong. Maya-maya ay biglang may lumipad na malaki at itim na ibon mula doon sa pwesto na pinagbagsakan ng lalaki. Nagmamadali namang umakyat ng bubong ang mga kasama namin hanggang sa gulat na tumingin sa amin si Carl. Saan na napunta yun? Anong ibig mong sabihin? Wala dyan? Wala eh. Yung damit niya lang yung nandito, tignan mo. Paano nangyari yun? Kitang-kita natin na bumagsak siya dyan. Yung ibon na lumipad kanina, siya na yung hinahanap natin. Natakasan na tayo. Imposible. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero ngayon, kailangan mo na maniwala kung talagang gusto mong matapos ang kasong to. Mula sa squatters area kung saan namin hinabol ang sospek, ay dumiretso kami sa opisina kasama ang babaeng nakihabol din sa kriminal. Tama ang hinala ko. Ang lalaking hinabol namin na pumatay sa babae sa mismong loob ng nightclub ay siya rin palang hinahanap namin. Ayon sa mga nakausap na mga pulis, walang nakapansin sa mga nangyayari dahil sa dami ng tao sa dance floor. Bukod pa sa madilim at mga patay-sinding iba't ibang kulay ng ilaw na nagbibigay liwanag doon. Matapos ang saglit na pag-uusap ay humiling ang babae na makita ang bangkay ng aswang. Walang duda. Aswang nga to. Miss, kung sino ka man, hindi totoo ang aswang. This is a severe case of facial deformity. Facial what? Alam mo ikaw, nakita ng sariling mata mo, ayaw mo pang maniwala. Ano ba yan? In denial ka lang ba talaga? O baka naman hindi lang matake ng pride mo na nagkamali ka sa paniniwala mo na hindi lahat kaya ipaliwanag ng siyensya mo? Hindi ganyan ka-extreme ang facial deformity. Bakit di nyo i-check ang DNA niyan? Forensic kayo, di ba? Wala pang resulta yung DNA eh. Fine. Hindi na ako makikipagtalo. Aswang na kung aswang yan. Tara, doon na tayo sa opisina. Nakasimangot kaming dalawa ng babae na lumabas ng morgue. Gusto kong panindigan ang paniniwala ko at ganun din siya. Pero sa huli, ay ako nang nagbaba ng pride at pilit kong binuksan ang isip ko sa mga posibilidad ng sinasabi niya. Baka nga tama sila. Baka nga totoong may mga nilalang dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya kung saan nagmula. Total, nakita na rin mismo ng mga mata ko. Wala nang point na igit ko ang paniniwala ko. Pagdating sa opisina ay sumalpak ito ng higa sa sofa at pumikit. Pinatong pa niya ang isang braso sa ibabaw ng mata, saka bumuntong hininga ng malalim. Napailing na lang ako at hindi maiwasan na tignan ang itsura nito. Nakatight jeans, boots, black fitted blouse, habang maraming nakasabit na kung ano-ano sa bewang niya. Sexy at maganda siya, pero siga kung kumilos. At kanina kayang makipagsabayan sa amin sa liksi ng katawan at bilis tumakbo. Sino ka ba talaga? Siguro naman, pwede mo na akong sagutin ngayon. Rain Garcia. Rain with letter E sa huli. Isang manunugis ng aswang. Seryoso ka ba talaga sa mga sinasabi mo? Tinanong mo ako, di ba? Sinagot kita. Anong alam mo tungkol dun sa hinabol natin? Marami. Hindi lang sa kanya, sa kanila. Nila? Isa lang siya. Marami sila sa samahan nila. Dash,
Tawag tayo ni Chief. Pati ikaw, ma'am. Rainy, nakabalik ka na pala dito sa Maynila. Opo, Ninong. Kagabi lang ako nakauwi. Salamat at pinagbigyan mo ko. Kahit na alam kong nagpapahinga ka. Wala yon, Nong. Masaya ako makatulong. Tsaka alam niyo naman kapag may mga kilalaman sa aswang. Nagkakilala na pala kayo ni Tas. Siya si Rain, ang inaanak ko. Pinapunta ko siya dito para tumulong sa inyo para man ma-resolve ang kaso na ito. Sir, sorry pero bakit kami? Forensic kami, di ba? Alam ko, pero kailangan namin ng mga tao na hindi nila kilala. Matinik ang mga ito. Madali nilang mamumukhaan yung ibang mga tao natin. Kaya madalas nabubulilyaso ang operasyon natin. At madali nila tayong maiiwasan. Isa pa, hindi basta mga kriminal ang kalaban natin. Literal silang mga demonyo. Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, isa lang siya. Isang grupo sila ng mga aswang na nakakalat sa ibang parte ng bansa. Hindi sila masyado dito sa Maynila dahil walang liblib na lugar dito. Gaya ng mga gubat at bundok na pwede sila magtago. Kung meron man narito, yun ang mga namumuno sa kanila. Sila ang mga mayayaman at mukhang negosyante sa umaga, pero aswang sa gabi. Manmanan nyo ang grupo na ito. Pinangalanan nila ang sarili nila na Aswang Clan. Ang mga miyembro ay nasa edad 19 anyos o more or less 25 years old. Mga galing sa mayaman na angkan na walang ginawa tuwing gabi kung hindi lumabas sa mga bara at nightclub. Mag-party, pero yun lang ang front ng grupo nila. Parang ordinaryong samahan ng mga kabataan na mahilig sa inuman at mag-nightclub. Base sa nature ng mga aswang na sa gabi lumalabas. Pero sa likod dito, ang totoong nangyayari, ayon sa intelligence report na nakarating sa atin, mula ito sa isang lumapit sa amin na dating tauhan nila. Nag-i-smuggle sila ng mga internal organs, pero hindi nila yun ibinebenta. Kinukuha nila ang internal organs ng mga biktima nila para gawin nilang pagkain. Walang kaalam-alam ang mga nakasama sa grupo na ito na ang mismong namumuno sa kanila ay totoong mga aswang. Kabilugan ng buwan ngayon. Ang nangyari kanina ay malamang nahirapan siyang pigilan ng sarili niya. Malakas ang gutom na naramdaman nila kapag unang gabi ng kabilugan ng buwan. Ngayon lang nangyaring ganito na harap-harapan silang gumawa ng krimen. This is unbelievable, sir. Alam ko, Das. Pero iyon ang katotohanan. Meron talang mga bagay dito sa mundo na mahirap paniwalaan o tanggapin. Kaya nga, hiningi ko ang tulong ni Ray dahil siya ang eksperto pagdating sa mga aswang. Marami na siyang nakasagupa na iba't ibang nilalang. Matutulungan niya tayong marisolba ang kaso na ito. At gusto kong magtulungan kayo at manmanan ang grupo nila. Yes, sir. Umaga. Bandang 10:00 nang pumarada ako sa harap ng townhouse ni Rain. Day off ko ng araw na yon, pero sa halip na magpahinga, naisip kong puntahan siya para magtanong tungkol sa mga aswang. Kumatok ako ng kumatok nang tumagal ng ilang minuto. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Isang bagong gising na Rain ang bumati sa akin. Bigla akong umiwas ng tingin nang makita ang ayos niya na mukhang wala naman siyang pakialam. Maikli ang shorts at halos kita na ang kuyukot ng puwet. Ang pangitaas naman ay mababa ang neckline kaya kita na ang cleavage at wala pa itong suot na bra. Niluwagan nito ang bukas ng pinto saka tumalikod. Matapos magsipilyo ay may kinuha itong piraso ng chopstick at pinusod ang mahabang buhok nito gamit yon. Anong masamang hangin nagdala sa'yo rito? Baka gusto mo magbihis muna. Mamaya na, ikaw lang naman yan eh. Bakit? Naakit ka? Sira ulo. Bakit ka nga nandito? Tsaka paano mo nalaman tong bahay ko? Kay Sir Jose. Gusto ko lang magtanong tungkol yan sa mga aswang na yan. Naniniwala ka na? May choice ba ako? Minsan lang kami pagkatiwalaan ng ganito. Madalas nasa opisina lang kami.
Nag-i-examine ng mga ebidensya. Gusto kong maging tagumpay ang kasong to. Kaya nga ako nandito para tulungan kayo. Huwag kang mag-alala. We are all at the same page. Walang lugar ang mga demonyong yun dito. Ikaw, paano ka napunta sa ganitong gawain? Galing ako sa pamilya ng manunugis. Pinatay ng aswang ang buong pamilya ko sa probinsya nung 10 taong gulang pa lang ako. Swerte lang ako nakaligtas dahil ang gabing yon. Nagkataon na doon ako natulog sa bahay ng lolo't lola ko. Mula noon, pinangako ko na lilipunin ko lahat ng aswang. All this time? Ang buong akala ko, parte lang sila ng mga inimbentong kwento. Naiintindihan ko na mahirap para sa iyong paniwalaan tungkol sa mga ganitong bagay. Sana nga hindi na lang sila totoo. Baka mas tahimik kahit papaano ang mundo natin. Matapos yan ay nagtimpla siya ng kape. Maya-maya ay lumapit siya sa akin. Nang inabot ni Ray ng isang tasa ng kape ay hindi ako tumanggi. Sakto naman na hindi pa rin ako nagkakape ng umagang yun. Pagkatapos ay naupo siya sa harap ko sa ibabaw mismo ng coffee table na gano'n ang suot. Nang mapansin ko na mukhang wala siya talagang balak magpalit ng damit, hindi na ako nakatiis at hinubad ko na ang polo ko. Saka ko pinusuot sa kanya. Ako pa nagbutones nito para matakpan ang katawan niya. Pogi ka pala, no? At gentleman din? Are you flirting with me? Depende sa interpretation mo ng sinabi ko. Pwede na ba ako magtanong? Sige. Ano bang gusto mong malaman? Nag-research ako tungkol sa mga aswang. May iba't ibang lahi pala sila. Tama. Itong grupo na hinahabol natin, iba't ibang klase ng aswang na miyembro nila pero ayon sa napag-alaman ko, yung pinuno nila ay isang bangkilanon. Isang lalaking aswang na ipinanganak ng isang bangkilan o yung mga babaeng aswang na kaya magpalit ng anyo bilang hayop. Kaya nilang maging aso, baboy ramo, ibon, basta kahit anong hayop na madalas nakikita natin sa gabi. In short, shapeshifters. Ang pangunahing pagkain nila ay lamang loob ng mga tao. Sa umaga, para silang gaya natin ordinaryong tao. Pumapasok sa trabaho, sa school, etc. Pero sa oras ng kumagat ang dilim, doon na lumalabas ang tunay nilang anyo. May mga aswang na tuwing kabilugan lang ng buwan nagpapalit ng anyo. May mga aswang na kaya magpalit ng anyo kahit hindi bilog ang buwan at pumapatay kapag nagutom. May mga aswang na mga buhay na hayop lang kinakain. Takot sila sa mga bawang, asin, kalamansi at itong buntot pagi. Namamatay sila kapag sinaksak mo sila ng itak o binaril sila tinamaan ng puso. Dahil ang bala ng baril at itak, gawa sa metal, lalo na kapag may orasyon ng mga to. So, totoo pala yung mga napapanood ko sa TV na tumatakbo yung mga aswang kapag binuto ng asin. Oo, pero hindi sapat ang asin eh. Ngayon, hindi lang galing mo sa pakikipaglaban na kailangan mo kung hindi matibay na pananalig sa Diyos. Dahil hindi sila basta kriminal. Mga demonyo silang nagkatawang tao. Kapag personal mo na silang nakaharap at mahina yung loob mo, lahat ng santo matatawag mo. Tatandaan ko yung sinabi mo. Pero yung mga pinuno nitong grupo ng aswang na nandito sa Maynila, alam mo ang itsura nila? Hindi. Magaling silang magtago eh. Malakas ang pakiramdam nila. Yan din yung problema namin kaya hirap namin matukoy kung sino sila. Malakas ang pakiramdam ng mga aswang lalo ng pang-amoy nila. Tiyak na naaamoy nila kayo. Kung inaakala nyo na tagumpay kayo sa pagmamanman sa kanila, may mga tauhan din silang nakabantay sa mga kasama mo. Kaya madali nila kayo natatakasan. Ah, sandali. Si Sir tumatawag. Hello? Maganda kayong dalawa ni Rain. Magkakaroon ng formal party sa isang hotel at balita namin ay naroon ang aswang clan. Pinaayos ko na ang lahat sa mga tauhan natin para makapasok kayo doon. Yes, sir. Kinagabihan, suot ang aking Amerikana. Naghintay ako doon sa ballroom ng isang sikat na hotel kung saan ginaganap ang kaarawan ni Doña Remedios. Isang mayaman na pilantropo na siyang nagmamay-ari ng ilang malaking negosyo sa syudad. Habang naghihintay ako sa pagdating ni Rain, ay naupo muna ako sa harap ng bar counter
habang may hawak na isang baso ng alak. Kanina pa yon, pero hindi ko tinitikman dahil hindi naman talaga ako umiinom ng alak. Kinuha ko ang phone ko at tinignan ang mga larawan ng miyembro ng Aswang Clan. 4 sa mga ito ay namataan ko na roon. Ilang sandali pa, may isang babaeng lumapit doon sa bar. Maganda at sopistikada. Mistisa at halatang mayaman. Hanggang sa lumingon ako sa kanya nang magsalita siya. Hindi ko familiar. Saan company ka nagtatrabaho? Sa mga Montañes. Bago lang din ako doon. Kaya pala. By the way, I'm Molly. Daniel, Nice meeting you, Danielle. Ilang taong ka na? 35. I like younger men. Mukhang mag-isa ka yata. Tamang-tama. Wala rin akong kasama ngayon. Okay lang naman kung may edad ng konti sa iyong babae, tama? Ma'am, hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin pero may kasama po ako. Yung girlfriend ko. Hinihintay ko lang. Sayang naman. Type pa naman kita. Ayun na siya. Sige, maiwan na kita. Boss, okay na tong iniinom ko. Thank you. Lihim akong napangisi nang lumingon ako at nakita na tinunggahan ito ang laman ng iniwan kong baso habang nakasimangot. Naglakad ako palayo dahil ang totoo. Wala pa talaga si Rain. Sinabi ko lang yon para makalayo. Eksaktong naroon na ako sa gitna ng malaking kwarto na yon nang mapalingon ako sa pinto. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo nang pumasok si Rain na suot ang kanyang one-shoulder black evening dress. Ang katawan ng damit ay binabalutan ng mga sequins. Ang kalahating parte nito ay plain at nakakurba sa bewang. May slit na mahaba sa kanang binti at medyo mahaba ang buntot ng damit na puno rin ng sequins. Bagsak at alon-alon ang buhok ni Rain at bumagay sa kanya ang makeup. Literal na natulala ako, Madam Venus. Mula nang nagkakilala kami, mas sanay akong makita siya na medyo siga kumilos. One of the boys. Pero nang gabing yun, sa unang pagkakataon nakita ko si Rain na babaeng babae. Mula sa pananamit hanggang sa kilos at pagsasalita. Nang bahagya akong matauhan ay doon ako lumapit at sinalubong siya. Gaya ng naging reaksyon ko, nakita ko kung paano siya natigilan habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. You're late. No, you're just too early. Napakaganda mo ngayong gabi. Paano tayo makikipag-abulan yan sa aswang? Baka masira yung damit mo. Mukhang mahal pa naman. Huwag ka mag-alala. Wala pang 800 doon sa online store. Kaya ko makipag-marathon basta wala tong pesting high heels na to. Sa bagay, nasa nagdadala yan? Anong balita? May nakita na akong 4 na miyembro ng clan nila na nandito. Good. Para yung mga kabuti. Kung saan may party at alak na doon sila. Ayun ang celebrant. Halika, batiin natin. Kilala ka ba niyan? Oo naman. Doña Remedios, happy birthday po. Salamat, Iha. Mabuti at nakarating ka. Alam mo naman na kapag nakikita kita'y natutuwa ako dahil naaalala ko sa iyo ang mami mo. Ito nga po pala si Daniel. Happy birthday po. Maraming salamat, Iho. Enjoy the party, ha? Maraming pagkain at alak. Salamat po. Rain? Napalingon kaming dalawa nang marinig ang lalaking bagong dating. Lumapit siya sa amin nang nakangiti at nagbeso pa kay Rain. Maya-maya ay lumapit naman ang babaeng nakilala ko sa bar at tumabi sa lalaking bagong dating. Doon ko lang napansin na magkamukha ang dalawa. Nang magsalita si Rain ay nahalata ko na pamilyar siya sa dalawang yun. Hi, Kevin. Hi, Molly. Siya nga pala si Daniel. Hi, Kevin. Hi, Molly. Twins? Oo. Nice to meet you, pare. Same here. Enjoy the party, ha? Unlimited drinks. Siya pala yung sinasabi mong girlfriend mo? Girl. Yes.
Kailan ka ba nagkaroon ng interes sa mga lalaki, Ray? Matagal na, girl. It's just that, syempre, juicy ako. Standard ba? Alam mo naman siguro ang ibig sabihin nun. Namimili ako, hindi yung patol lang ng patol. Excuse me? Dito na muna kami. Bye, Malls! Sinadya ni Ray na artehan ang pagkakasabi nito na parang lalong inaasar si Molly sa kapairap na bumawi ng tingin. Samantala, hindi naman siya tumanggi nang hawakan ko ang kamay niya at naglakad kami palayo. Doon ko napatunayan ang gabing yun na hindi basta isang probinsyanang manunugi si Rain. Galing din siya sa mayamang angkan. Patunay na doon na marami siyang kilala doon sa party. Salamat sa pagsagip sa akin. Kanina pa siya umaaligid eh. Wala nga naman. Para siya yung ahas sa kwento ni Adan at Eva. Aakitin ka niya, basta sakayin sa mga matatamis yung salita hanggang sa pumatol ka. Tirador ng mga gwapo sa mga ganitong party yung si Moni. Walang pinapalagpas kahit na may mga asawa. Bakit feeling ko may lihim kayong galit sa isa't isa? We hate each other. Hindi namin trip ang isa't isa eh. Minsan niya na ako sinubukan ibuli dahil mas bata ako sa kanya. Pero dahil pinanganak ako na ginawang talent ang pagiging maldita, nilalabanan ko siya. Huwag mo nang pansinin yun. Baka lalong nainggit dahil mas maganda ka sa kanya. Kasama na ang birthday celebrator, habang nakikihalubilo kami sa mga bisita ay pasimpleng gumagala ang tingin namin. Matapos kantahan ng birthday celebrator ay nagkainan na ang mga bisita. Kami, bilang trabaho ang pinunta namin doon, ay kumain lang ng ilang pika-pika. Hanggang sa lumalim ang gabi at ang kaninang sosyal na party ay naging parang nightclub. Isa-isa nang umalis sa mga bisita ni Doña Remedios na may edad na at ang naiwan na lang ay puro mga kabataan. Puro mga upbeat na music ang tinutugtog at ang ilaw sa paligid ay lumalamlam. Ang tanging nagbibigay ng dagdag na liwanag doon ay mula sa strobe lights at moving headlights. Mukhang negative ah. Wala rin ako makitang kakaiba sa mga tao. Hello pare? Carl? Negative dito sa loob eh. Okay, copy. Halika, umalis na tayo, wala tayong mapapala dahil walang aswang dito. Paano ka nakakasiguro? Basta, mamaya papakita ko sa'yo. Teka nga, bubarin ko na itong sapatos ko. Finally, ang sakit na ng paa ko eh. Pati di mo sinabi sa akin. Akin na yung sapatos mo, tapos papasanin na kita. Huwag na, magpapaano lang ako. Nasa taas lang naman yung kwarto ko eh. Nag-squat ako paupo at ako pa mismo ang tumulong kay Ray na hubarin ang sapatos niya. Pagkatapos ay kumapit siya sa braso ko habang naglalakad kami papunta sa elevator. Pagdating sa hotel room na inupahan ni Rain, walang habas itong naghubad ng damit kaya napatalikod ako. Aaminin ko, Madam Venus, biglang nanuyo ang lalamunan ko at nag-init ang dibdib ko. Tao din naman ako at hindi manhid. Kaya mabilis akong lumabas sa teres at nagpahangin. Uy, dito tayo sa loob. Bakit nandiyan ka? Ganyan ka ba talaga? Hindi ka nahihiyang magubad sa harap ko? Paano kung masamang tao ko? Eh di sana kanina pa lang sa bahay may ginawa ka ng kalokohan sa akin. Tsaka magana ang loob ko sa'yo. Alam kong safe ka at hindi mapagsamantala. Nga pala, paano mo nakilala ang kambal tsaka si Doña Remedios? Anak ni Doña Remedios yung kambal at best friend siya ni Mami nung buhay pa siya. Tapos ayun, napatay ang family ko. Mula noon sila tito na nagpapatakbo ng negosyo habang bata pa ako. Hanggang sa makagraduate ako, binenta ko kay tito ang kumpanya namin at lumipat ako sa probinsya. Doon kami nagtayo ni na Lolo Roman ng maliit na grocery. Tsaka yung palengke doon, sa amin yun, pinapaupahan namin. Tapos si Mama Astor, yung isa sa nagbalaki sa akin, may maliit siyang farm. Ang akala ko manunugis ang pamilya nyo. Oo nga, pero syempre, may mga ibang kabuhayan pa kami. Night job lang yung pagiging manunugis. Tsaka si Dad, ginagawa niya yun nung binata pa siya tapos huminto nang makilala niya si Mami. Si Mama Astor, tita ko siya. Siya nagpatuloy ng legacy ng pamilya namin bilang mga manunugis. Tapos sila Daddy,
Lumabas sila ng Maynila at dito sila nagtayo ng negosyo. Dito na rin sila nanirahan. Ako lang yung naiwan sa province noon. Si Kevin, nanligaw sa'yo? Hindi Tamang kilalang kapitbahay lang, ganun. Taga doon din sila sa probinsya namin. Tsaka if ever, di ko siya type eh. Mas gusto ko sa lalaki yung gentleman, medyo mukhang nerd, palaging good boy ang image tapos malinis sa damit. Malambing, sweet. Dahil may pagkasiga ako eh, yung kaya akong palambutin. Siyempre, pogi din at macho. Teka, ako ba yung tinutukoy mo? Kapal, para namang... sandali lang, Bakit? ang langis kumukulo. Anong ibig sabihin ito? May aswang sa paligid natin. Napatakbo kami ni Rain palabas ng hotel room, dala ang mga armas namin, matapos marinig ang malakas na sigaw ng babae mula sa katabing kwarto. Agad naming pinuntahan ang silid at kumatok ng kumatok, pero walang nagbubukas. Nang idikit ko ang tenga ko sa pinto, narinig namin na patuloy na sumisigaw ang babae habang may naririnig kaming angil ng aswang sa loob. Hinila ko palayo si Rain at puwersahan kong binuksan ang pinto ng hotel room gamit ang baril ko na may silencer. Naabutan namin ang aswang na nasa paanan ng kama at akma ng susuguri ng babae. Na ng mga sandaling yun ay nakasiksik sa headboard at umiiyak sa takot habang nakahawak sa kanyang balikat. Literal na kinilabutan ako nang lumingon ng aswang at nakita ko ng malapitan ang mukha nito. Miss, okay ka lang? Kayo na naman. Bakit ba kayo nakikialam? Tinatanong mo pa talaga. Sino ka ba, ha? Hindi nyo na kailangang malaman kung sino ako. Ang itanong ninyo ay kung paano nyo ako mahuhuli at mapapatay. Malabang ka rin pala, no? Hoy, aswang! Ako harapin mo! At ikaw, papay ka. Hindi ka pa ba nagsasawa na kalabanin ako? Hindi ako hihinto hanggat hindi kita napapatay. Ikaw, 10 na mga kalahi mo! Sabay kaming sumugod ni Rain. Binaril ko ang aswang pero mabilis itong nakaiwas. Sumugod naman siya gamit ang hawak na military knife. Nang maiwasan ito ang patalim ay bigla niyang hinagupit ang aswang gamit ang buntot pagi. Biglang napaluhod ito kaya sinamantala yun ni Rain at sinaksak sa balikat ang aswang. Nang tumayo ito at mabilis na gumalaw ang kamay nitong may mahaba at matalas na kuko. Bago nito maabot si Rain ay bigla ko na siyang hinila palayo at hinarang ang sarili ko sabay baril sa aswang. Tumama ang bala sa balikat nito. Muli itong napaatras pero agad ding nakabawi. Sumugod siya sa amin at nahawakan ng 2 kamay ko. Saka ko tinulak habang nanatili si Rain sa likod ko. Habang malapit ang mukha niya sa akin, ay pilit kong inaaninag kung sino ang nasa likod ng mukha ng aswang na ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya makilala. Ikaw na babae ka. Papatayin kita. Hindi man ako makapatay sa'yo. Ang mga kasama namin! Ano bang tingin nyo sa sarili nyo, Diyos? Oh! At habang buhay maghahari ang kasamaan sa mundo! Hindi ka lang pala pangit. Nahihibang ka na rin. Kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi ako kaya. Aswang ka lang! Diyos ang kasama ko sa laban! Mula sa likod ay biglang sinaksak sa balikat ni Rain ang aswang. Sa leeg niya dapat ito patatamaan, pero dahil sa likod nito, sa balikat tumama ang patalim. Dahil doon ay mabilis itong umatras at biglang tumakbo papunta sa bintana. Agad nitong binuksan yun at tumapa sa sahig. Nanlaki ang mata ko nang umimpis ang damit nito na lahat ay kulay itim. At mula sa loob ay lumabas ang malaking itim na ibon at tuluyang lumipad palabas ng bintana. Gulat na may halong pagkamangha ang naging reaksyon ko matapos nang nasaksihan ko. Hanggang sa bigla akong tapikin ni Rain. Nang lumingon ako ay nakatingin na siya sa kama. Nang tumingin ako doon, saka ko lang nakita ang babaeng nakahiga na doon at duguan. Hayop, parang pelikula lang ah. Dash! Yung babae! Patay na yata! Teka, titignan ko. Dito ka lang. Ano? Wala na? Wala na. Sa likod ang kagat niya eh. Kainis! Carl,
Padala kayo ng tao dito at ambulansya. May isang biktima dito. Sa likod kayo dumaan para hindi makakuha ng atensyon ng ibang tao. Huwag mong kalimutan na sabihin yan sa security nitong hotel. Top secret ito. Hindi pwedeng lumabas sa publiko. Natatawa lang ako at napapailing habang pinagmamasdan ko si Rain. Tulala ito at halatang malalim ang iniisip. Kumurap lang siya nang ilagay ko na sa mesa ang niluto kong ulam. Doon siya ngumiti at umiling na lang pagkatapos nagsimula kaming kumain. Nang makalabas kami ng hotel ay sakalang namin naramdaman ng gutom kaya umuwi kami doon sa kondo ko. Kain na muna. Mamaya na isip. Salamat ha. Ilang babae na dinala mo dito sa condo mo? Ikaw pa lang. Uwe, talaga? Oo nga, promise. Pero wag na nga natin pag-usapan yan. Paano yan? Anong gagawin natin? Alam na ng aswang na yun ang mukha ko. Ikaw mukhang kilala ka na niya. Ang unfair, di ba? Sila kilala nila tayo. Nagagawa nila makalapit sa atin na hindi natin namamalayan na sila na pala yung kalaban. Pero wag mong alalahanin yon. Mapapatay din naman natin sila eh. Kumain na nga lang tayo at magpakabusog. Pwede ba makitulog dito? Tinatamad na akong bumalik sa hotel eh. Oo naman. May isa pa namang kwarto dito. Bakit wala kang girlfriend? Bading ka ba? Ano? Wala lang girlfriend, bading agad? Napaka-judgmental mo naman. Aba, malay ko ba? Ang mga kilala ko na ganyang kapogi at may ganyang kagandang katawan gaya sa iyo na walang girlfriend, lalaki rin ang hanap. Straight ako. I like girls. Okay, fine. So, bakit nga single ka? Na-trauma ka na ba nun? Parang ganun na nga. 9 years kami. Pero pinagpalit niya ako sa mayaman na nakilala niya sa isang party. Ah, kung pera pala usapan, wala ka talagang laban doon kahit gaano ka kagwapo. Siya yung last? Until now, mahal mo pa rin? Hindi na ah. More than 7 years na yon. Busy lang talaga ako sa trabaho. Minsan nga sa office na ako nakatira lalo kapag ang hawak namin ay high-profile case. Yung mga kaso na kailangan ng madali ang ilabas ang resulta ng mga test at gagamitin na ebidensya laban sa suspect. Paano ka napunta sa ganyan? I like mystery. Gusto kong nagdidiscover ng mga kung ano-anong bagay. Gaya ng mga pagkukolekta ng mga ebidensya para masolve ang isang kaso. Masarap sa pakiramdam na kahit sa ganitong paraan, nakakatulong ako na mabigyan ng hustisya yung pamilya ng mga biktima. Alam mo, umahanga talaga ako sa mga gaya mo. Gwapo na, gentleman, matalino tapos mabait. Crush mo ba ako? Parinig ka ng parinig eh. Idea naman nga kasi kita. Pero wag kang mag-alala. Kapag trabaho, trabaho lang talaga ako. Darating din tayo sa landian. Ay, ang kulit nito ah. Bilisan mo nang kumain dyan para makapagpahinga na tayo. Nagkatinginan kami ni Carl nang iabot sa amin ng head namin ang picture ng 2 babaeng biktima ng aswang. Yung namatay sa nightclub at hotel. Pareho silang may tato sa dibdib na ang disenyo ay bilog na buwan na may bahid na pula na sumisimbolo sa dugo. Kinumpara namin ang tato ng mga biktima sa tato na nasa katawan ng aswang na nakuha ng team namin. Parehong-pareho. Nang basahin ko ang intelligence report, nakalagay doon na yun ay simbolo ng mga miyembro ng aswang clan. Kumpirmadong miyembro sila ng grupo. Pero wala kami nakitang kakaiba sa mga resulta ng mga test nila. Bukod sa positive sila sa drugs at alcohol. Lumabas din sa natanggap naming resulta ng DNA nila. Na normal silang tao. Hindi lahat ng miyembro ng grupong to ay aswang. Ang iba ay naiinganyo na sumama dito dahil alam nila, simpleng grupo lang to ng mga taong mahilig ma-party sa mga nightclubs. Pero wala silang kaalam-alam na para sila mga alagang manok ng mga aswang. Kapag nagutom ang mga nag-aalaga sa kanila, huhulihin na lang sila tapos kakatayin. Pero base sa 2 kaso ng babaeng to, mukhang matindi ang gutom nila ngayon eh. At hindi na sila nakakapagpigil. Hindi ba yung aswang na hinabol natin sa bar at yung nasa hotel ay iisa lang? Tama.
Kung nakita ko lang sana ng maayos ang mukha ng lalaki sa bar, baka mas napadali itong trabaho natin. Bukod sa marami ng tao, bar yun kaya medyo madilim. Itong isa naman sa hotel, hindi ko makilala yung damit. Wala rin ako maalalang guest sa party na yon na may ganung suot gaya ng sa aswang. Di bali, Dash. Pasasaan ba't makikilala din natin siya? May hawak kaming witness ngayon. You can say na whistleblower siya. Ayon sa kanya, hindi dito ang mismong kampo nila, kung hindi nasa probinsya. Tinuro din niya ang mga hideout kung saan dinadala ang mga nakukuhang mga biktima. Pinunta na yon ang ibang team pero wala na silang naabutang buhay sa 4 na tauhan nila. Alam na mga aswang na mainit na sila sa mata ng mga pulis. Kaya nagtatago na sila. Kailangan natin sila mapatay bago pa man mas marami pang maging biktima. Ngayon ang sabi ng witness, karamihan daw ng mga tagasunod ng pinuno nila ay umuwi sa probinsya para magpalamig ng sitwasyon. Saan daw po? Doon sa probinsya nyo, Raid. Hindi ba't doon nagkampo noon ang mga aswang bago nyo ito napabagsak? Opo. Ilan ba ang namumuno dito? Sabi sa report ay isa lang pero duda ako. Alam ko ang mga tagasunod niya ay mga aswang din. Ngayon, ito ang susunod nating gagawin. Pumunta kayo sa probinsya nila, Rain. Hanapin ninyo ang kampo ng grupong ito at patayin nyo ang kanilang pinuno o lahat ng aswang nilang miyembro. May mga taong susunod sa inyo doon. Humingi din ako ng tulong kay Aster at sa lokal na pulisya doon. Opo, Ninong. Carl, Dash, mag-iingat kayo. Opo. Thank you, sir. At tatandaan ninyo, this case is a top secret. Hindi pwedeng makalabas ito sa publiko. Dahil tiyak na magdadala ito ng matinding takot sa lahat. We must solve this case as quiet as possible. Dash, ikaw ang mag-lead ng team. Yes, sir. Lumingon ako sa paligid pagbaba namin ng kotse. Napakaganda doon kung saan puro punong kahoy kaya malamig at presko ang hangin. Maliit lang ang komunidad na yon kumpara sa ibang mga bayan na nadadaanan namin. Mabuti na lang may signal kahit paano. Ang bahay sa harap namin ay malaki at 2 palapag. Mula sa loob ay lumabas ang isang may edad na babae at matandang lalaki na tuwang-tuwa na sinalubong si Rain. Matapos yumakap at magmano sa mga ito, ay pinakilala niya rin kami. Mama Aster, Lolo Roman, si Carl at Dash po. Mga pulis Maynila po sila. Sila po yung mga tauhan ni Ninong Jose. Magandang araw po. Magandang araw din naman. Kumusta ang biyahe ninyo? Okay naman po at walang naging aberya. Halika at pumasok na kayo sa loob. Rain, samahan mo sila sa magiging kwarto nila. Malapit nang maluto ang pagkain. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakahain na. Para habang naghihintay, ay nakakapagpahinga rin kayo dito. Salamat po. Opo, Ma. Dash, tara, pasok tayo. Ayos ng bahay niyo, astig ah. Dito ako lumaki habang sa Manila nakatira sila Mami at Daddy pati mga kapatid ko. Nung wala ang pamilya ko, ang lolo't lola ko na nagpalaki sa akin pati si Mama Aster. Anyway, ito yung kwarto niyo ni Carl. Wow. Ang ganda naman dito. Ang ganda dito sa probinsya niyo, ha? Kaya mas gusto ko ditong tumira kumpara sa Maynila. Mas tahimik. Uy, Ring, ang astig din ng mama mo. Ang daming tato. Aba, nakista ba siya nun? Hindi. Hindi basta tattoo yun. Mga anting-anting yun. Kung may aswang clan, dito sa baryo namin may mga samahan ng manunugis. Si Mama Aster namumuno sa amin. Manunugis din siya? Oo, kay Dash ko lang pala nasabi. Magaling pa rin siya makipaglaban hanggang ngayon. Kaya rin naubos ang mga aswang dito sa amin dahil sa pagtutulungan namin. Ngayon naibalik ng kapayapaan dito. Hindi ako makakapayag na sirain nyo at guluhin ng mga lintik na aswang na yan. Nagsasawa na rin ako sa kanila eh. Gusto ko na rin ng tahimik na buhay, tsaka
Paano ako magkaka-love life kung puro aswang ang aatupagin ko? Hayaan mo rin. Gugwardyan ko itong pare ko para hindi maligawan. Uy, bakit ako? Jesus, kunwari pa daw siya, oh. Pero kanina, tanong ng tanong. Ano daw kayo? Huwag kang makinig sa kanya. Sige na, iwan mo na kami. Magpahinga ka na rin. O sige, bahala kayong dalawa dyan. Nang sumarado na ang pinto ay bigla kong naitulak si Carl, sabay bato sa kanya ng bag ko. Tumatawa na umiwas ito. Tumakbo siya palayo ng sunod kong binato sa kanya ang isang libro. Natatawa na lang din ako at napapailing sa kadaldalan nito. Pagkatapos ay binagsak ang katawan ko sa kama at tumitig sa kisame at huminga ng malalim. Bahagya akong lumingon ng ginaya ako ni Carl sa kamarahang si Nico. Ba't ba kasi hindi mo paligawan si Rain? Loko ka ba? Kailan lang kami nagkakilala eh. Ayoko namang sabihin niya na ang bilis ko masyado. At kaya ko siya nagustuhan dahil sa pisikal na anyo niya. Gusto ko rin naman muna siyang kilalanin. Yung pagkatao niya. Ugali. Kung anong gusto at ayaw niya. Mga ganon. Sabagay, tama ka. Sakto, nandito tayo sa kanila. Mas makikilala mo siya. Uy, ikaw ah. Kapag napalaban tayo, huwag kang lalayo sa akin. Oo naman. Sanggang dikit tayo eh. Pero balik tayo sa usapang kay Rain. Ngayon lang kita nakitang interesado sa babae. Talagang wala na sa isip mo si Lara, ano? Matagal na. Wala lang talaga akong panahon sa ganon itong mga nakalipas na taon. Tsaka siguro talagang hindi pa yung tamang oras. Baka si Rain na yung the one mo. Siguro. Tignan natin. Pero sana nga. Nakakapagod rin kasi masaktan eh. Kinagabihan, matapos ang aming hapunan, ay tinipon kami ni Manang Aster doon din sa dining area kung saan napag-usapan ng tungkol sa Aswang Clan. May ipinakita siya sa amin na larawan ng isang matandang babae na sa totoo lang ay hindi ko alam kung tao o aswang. Malaki na parang luwa ang kanyang mga mata. May itim ang mga ngipin nito. Ang ilong ay matangos na katulad ng tuka ng loro at mahaba ang kulay puting buhok nito. Habang ang kanyang balat sa mukha ay may mga bukol-bukol na maliliit. Siya si Uma, ang pinuno ng grupo na hinahanap ninyo. Hindi siya lang ang mahawak at namumuno sa samahan nila. Kung hindi silang pamilya na gaya niya ay mga aswang rin. Pero walang nakakakilala sa pamilya niya. Magaling silang magtago ng kanilang mga katauhan. Pero si Uma, yan ang tunay niyang anyo. Hindi siya basta isang aswang. Bukod sa isa siyang bangkilan, may dugong engkanto siya. Isang masamang engkanto. Kaya niya kayong lansihin sa pamamagitan ng malikbata. Lilinlangin niya kayo. Kaya ang tingin niyo sa kanya ay parang ibang tao at hindi ang nakikita niyo sa larawan. Mapaglaro ang mga engkanto. Lalo na ang mga itim o yung mga gumagawa ng masama. Lalo na sa gaya ni Uma na may lahi rin na aswang. Kaya niya kayong paglaruan sa kanyang mga palad. Maitago lang ang totoong katauhan. Mag-iingat kayong dalawang binata. Dahil kaya niyang gayahin ang itsura ng sino mang malapit sa puso niyo. Para linlangin kayo at sumama sa kanya. Kapag sinundan niyo siya at madala niya kayo sa isang liblib na lugar, doon lumalabas ang tunay niyang anyo at saka kayo papatayin. Tandaan ninyo, iba ang kilos nila sa Maynila. Doon ay ingat na ingat sila dahil mas maraming tao at mas malaki ang pagkakataon na may makakilala agad sa kanila. O mahuli sila kapag gumawa sila ng gulo. Dito, dahil nasa liblib tayo, ay mas malaya silang nakakapaghasik ng lagim. Marami silang pwedeng pagtaguan. Tatandaan po namin ang mga pilit nyo. Pero alam niyo po ba ang eksaktong lugar ng kampo nila?
Mahirap matunton ang kanilang kampo dahil sa lawak ng gubat at bundok. Ang dating kampo nila ay matagal nang nasira. Siguradong hindi na sila babalik doon dahil alam nila na doon sila unang hahanapin. What if? What if lang naman? Wala pala sila sa bundok. Siyempre, nasa probinsya tayo. Ang una nating iisipin na ang kampo ng mga aswang ay nasa liblib. Pero paano pala kung all this time, wala tayong kaalam-alam na nandito lang din pala sila sa mga bahay sa paligid? Tama. Posible din ang sinabi niya. Gaya ng sinabi ko, gagawin nila lahat malinlang at mailigaw lang tayo. Huwag lang natin silang mahuli. Mas mabuti po siguro na hiwalay tayo ng paghahanap. May grupo na susuyod sa gubat. May mga grupo na magmamanman sa mga bawat barangay dito pati sa bayan. Hihingin po namin ang tulong ng mga tao nyo, Manang Esther. Mas alam nyo ang galaw ng mga aswang kahit sa umaga. Basta ang order sa amin ni Chief, uuwi kami na patay na ang pinuno ng grupo na yon. Huwag kayong mag-alala. Maraming tutulong sa inyo. Halos sabay-sabay kaming napalingon nang marinig namin ang tunog ng bumagsak na yon sa labas. Pagkatapos ay nagkatinginan kami. Agad lumingon si Rain sa isang bote sa ibabaw ng mesa at nakitang kumukulo yun. Walang salita kaming narinig sa tatlo. Nagmamadali silang tumayo habang kami naman ni Carl ay nagtataka na nasundan lang namin sila papunta sa loob ng pantry. Nagulat kami nang makitang may secret door pala doon. Pagpasok namin ay bumungad ang 6 na monitor na nakadikit sa pader ng mga CCTV cameras na hindi ko napansin kanina dahil ako ang nagmamaneho. Lahat yun ay naka-night vision at nakakalat sa paligid ng labas ng bahay, maging sa labas ng bakuran. Hanggang sa may nakita kaming 2 figura na gumagalaw. Ang isa ay palakad-lakad habang ang isa naman ang nasa puno. Ayun, nasa bandang likod sila. Ako na pong bahala. Tutulungan na kita, Rain. Hindi na. Kaya niya yan. Pero Manang, parang hindi ko po kaya na hayaan siyang lumaban mag-isa. Ngayon ko lang narinig na may isang binatang nag-aalala sa dalaga namin. Ipanatag mo ang sarili mo. Magtiwala ka kapag sinabi kong kaya niya. 2 aswang lang yon. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang kaalaman niya sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Halika, sundan natin siya at panuorin mo. Sinundan namin si Rain nang lumabas siya at pumasok sa isa pang pinto doon sa secret room. Tumambad naman sa amin ang iba't ibang armas. May ilang mahabang baril, iba't ibang klase ng itak, military knife, 3 .45 caliber, 4 na buntot pagi. Meron din silang mga modernong armas gaya ng crossbow ammunition. At ang mga bala na gawa sa magkahalong bakal at pilak na ayon din kay Manang Aster ay may mabisang orasyon. Kinuha nito ang isang military knife at buntot pagi, pati ang crossbow. At pagkatapos itinali ang buhok sa lumabas sa likod bahay. Rain, mag-iingat ka! Salamat! Alam ko nag-aalala ka, pero ayos lang ako. Sanay ako dito. If you say so, pero kung kailangan mo ng backup, nakahanda ako. Nandito lang ako sa likod mo. Babantayan kita. Okay. Paglabas ni Rain ng bahay ay biglang umangil ang 2 aswang. Agad inasinta nito ang isang aswang na nasa puno. Nang pakawalan niya ang pana ay agad yung tumama sa aswang at bumagsak sa lupa na patay dahil sa mismong puso ito tinamaan. Matapos yun ay galit na lumingon kay Rain ang isa pang aswang at umangil ng malakas. Hayop ka! Sino sa atin ang mukha mas masahol pa sa hayop ang itsura? Lumapit ka dito nang makita mong hinahanap mo! Sakto! Kailangan ko ng practice. Masyado kang mayabang! Biglang binagsak ni Rain ang crossbow at tumakbong sumugod sa aswang. Agad akong nakaramdam ng pag-aalala nang salubungin siya ng kalmot nito. Mabuti na lang at agad siyang umatras. Mabilis na nakaiwas ulit ang dalaga mula sa atake ng aswang. Pagkatapos ay tumungo at mabilis na hiniwaan sa tiyan.
Nagulat ang kalaban kaya agad siyang sinipa nito. Pero agad ding nakabawi ang aswang at muling sumugod. Sa bawat pag-atake ay siyang atras at pag-iwas ni Rain hanggang sa masukol siya sa isang puno. Bigla siyang sinakal nito at hinawakan ng kamay niyang may patalim, saka nagtangkang kagatin siya. Sinipa niya ang aswang ng paulit-ulit hanggang sa makalayo ito at mabitawan siya. Pagkatapos sinuntok niya ito ng 2 beses, saka binigyan ng isang malakas na sidekick. Walang hiya. Ano? Ha? Suko ka na kaagad? Papatayin kita! Bakit kayo umaaligid dito? Anong kailangan nyo? Ikaw! Kailangang mamatay ka dahil masyado ka ng maraming pinatay sa mga kalahin namin! Gusto mo magbilangan tayo? Ha? Kulang pa kayo lahat sa dami ng mga inosenteng tao pinatay nyo at hinawaan nyo ng pagiging demonyo nyo! Sa pagkakataon na yon ay si Rain naman ang sumugod. Sa bawat galaw ng kamay nito hawak ang patalim ay madalas tumatama sa aswang. Hanggang sa magpambulo sila nito. Napahiga siya sa lupa at sinakyan ng aswang saka pilit na kinakagat. Agad tinuhod ni Rain ito ng sunod-sunod hanggang sa maitulak niya paalis sa ibabaw ang kalaban sabay saksak ng patalim sa dibdib nito. Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Hindi mo kami mapapabagsa! Sa 10 aswang na nagsabi niyan, lahat sila pinatay ko na! Ikaw ang mag-ingat! Dahil kapag nakatakas ako dito, sa umaga hindi mo na ako makikilala dahil sa ibang anyo ko. Ikaw, kahit sa umaga, kilalang kilala kita! Wala kang kaalam-alam na umaaligid lang ako sa'yo! Kaya kitang patayin anumang oras! Sige, gawin mo! Para malaman ko kung sinong nasa likod ng ganyang kapangit na mukha! Walang hiya ka! Nang gigigil sa galit na binuon pa niya ng husto ang patalim doon, sabay bunot at bumagsak ang aswang. Nang makatayo si Rain na humihingal at sinipa pa niya ito pero hindi na gumagalaw. Sarkastiko lang siyang umisi, saka sinipa ng isang malakas ulit ang aswang. Nang naglakad siya palayo, ay doon ako nagmamadaling lumapit sa kanya. Rain, okay ka lang? Oo, ayos na ako. Yung aswang tumatakas! Hoy! Bumalik ka dito! Walang hiya ka! Huwag mo na siyang sundan. Bumalik ka na dito. Sapat na yung babala para sa kanya at sa buong grupo nila. Demonyo talaga. Nabuhay pa yun? May sugat ka ba? Wala. Konting galos lang pero malayo to sa bituka. Habang naroon ako sa bakuran ay kausap ko sa text ang isang agent na kasama namin. Kasama niya ang isang manunugis na tauhan ni Manang Aster na nagmamanman sa bayan at nagbibigay ng update sa akin. Habang naroon ako ay napalingon ako sa labas ng bakuran. Naroon si Rain at nakikipagtawanan sa kausap nitong babae. Noon ko lang siya nakitang parang gaya ng mga normal na babae. Masayang nakikipagkwentuhan sa kaibigan habang kumakain ng chichirya. Walang bakas ng madilim na karahasan. Mula nang mapanood ko si Rain kung paano makipaglaban sa aswang, pakiramdam ko ay lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Labis akong humanga sa galing niya. Para sa akin, mas gumanda siya at lumakas ang sex appeal. A warrior behind the face of an angel. Alam ko na pinalaki namin siya na hindi ayon sa pangkaraniwang babae. Dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Gusto naming lumaki siyang malakas at matibay ang loob. At matutong lumaban. Mawala man kami ng lolo niya. Kaya pa rin ni Ray na ipaglaban ang kanyang sarili para hindi matulad sa kanyang pamilya. Mula po nang makasama ko siya. Napansin ko na sa kanya na playful siya. Medyo siga kumilos pero mabait at puno ng malasakit sa mga tao. Habang lumalaki, ay nasaksihan niya ang paghahari ng kasamaan ng mga aswang dito sa bayan namin. Nakita niya kung paano mawala ng mga mahal sa buhay ang mga tao. Gaya ng nangyari sa kanya.
Kaya tumanim na sa isip niya na patayin ang mga aswang para wala ng pamilyang magluksa dahil sa mga demonyong yon. Pero sa kabila nito, sinikap namin na bigyan pa rin siya ng normal na buhay. Ayokong matali siya sa dilim. Ayokong habang buhay siyang manugis ng mga aswang. Gusto namin na dumating ang panahon na magkaroon siya ng katahimikan sa piling na magiging pamilya niya. Kung saan maaari niyang bigyan ng isang mundong payapa at ligtas ang magiging mga anak niya. Hindi po malayo mangyari yon. Kaya po kami nandito para tulungan siya at bigyan din ng katarungan ng mga biktima ng aswang. Salamat, Dash. Ngayon ko lang ulit nakitang ganyan kasaya si Ray. Wala naman po akong ginawa pero walang anuman po. Nang pumasok si Manang Aster ay sumunod rin ako sa kanya maya-maya. Iniwan ko siya sa labas kasama ang best friend niyang si Sybil, na ayon sa kanya matagal din niyang hindi nakita. Wala daw silang ibang ginawa kundi mag-usap tungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay nito mga nakalipas na buwan. At isa sa naging topic nila ay ako. Ayon kay Rain, nang dumating kasi doon sa bahay nila si Sybil, ay napansin nito ang pagiging malapit namin. Isang bagay na hindi daw natural kay Rain dahil madalas ay mailap ito sa mga hindi niya masyadong kilala. Umamin ka, Bex. Boyfriend mo na, no? Hindi nga. Kalandian? Hindi rin. So ano? Wala? Walang feelings? Meron. Gusto ko siya. Pinaramdam ko naman sa kanya yun eh. Di ko lang alam kung naniwala siya kasi pabiro kong sinabi yun eh. Pero ayun nga, alam mo naman na siya yung ideal man ko. Well, sinabi ko rin naman yun sa kanya. Siya lang kasi yung lalaki yung pinaramdam na babae pa rin ako. Kahit na marunong ako makipagpatayan, inaalagaan, pinoprotektahan niya ako. Naku, wala na. Tinamaan ka nga yata. Pero syempre, hanggang dun lang muna. Para kasi masyadong mabilis eh. Kailan lang kami nagkakakilala. Alam mo, girl, wala sa tagal ng pagkakakilala yan. Yung iba nga, 10 years magjowa tapos nagloko pa. Abay, kung manliligaw siya, why not? Magkaka-love life ka na rin sa wakas. Excited ako for you. Nga pala, wag ka nang lalabas ulit sa gabi ha. Delikado na ulit ngayon. Dito nagtatago yung mga asong na hinahabol namin. Na naman? Bakit ba nilalapitan tayo lagi ng mga aswang? Kaya nga kami na dito para patayin sila eh. Rain, halika muna dito. May update. Kailangan nating umalis. Sige, susunod na ako. Bex, alis muna ako ha. Magkita na lang tayo bukas ha. Yung billing ko sa'yo, huwag ka nang lalabas sa gabi. Oo, ingat ka ha. Pagdating sa bayan ay agad naming nilapitan si Carl na kanina pa nagbabantay doon, kasama ang isa pang manunugis. Ayon sa kanya, ay may nakarating na report sa kanila mula sa mga pulis na may naharang na isang pribadong SUV na may kargang malaking cooler box na may laman ng kahinahinalang karne at laman loob na hindi matukoy kung anong hayop. Pinahinto daw ito ng mga pulis matapos nilang mapansin na may tumutulong dugo mula sa sasakyan. Nang sitahin ng mga pulis at pababain ng driver at kasama nito, bigla daw nagtakbuhan ang mga ito at mabilis na pumasok sa mga talahiban. Dahil doon kaya kami napasugod. Si Riin kasama ang iba pang manunugis at mga pulis ay hinanap ang mga tumakas na sospek. Habang kami ni Carl ay naiwan sa crime scene at ginawa ang totoong trabaho namin. Suot ang face mask at may gloves sa kamay. Agad kong ininspeksyon ang nakuhang karne at laman loob. Makalipas ang mahabang sandali at saktong dating naman ni Rain, lumayo kami ni Carl at lumapit sa dalaga. Ano? Confirmed. Tao ang mga yon. Sabi na nga ba eh. Naitawag ko na yung plate number kanina pa. Tinitignan na ang record kung sino ang may-ari nito. Maya-maya lang nandito na yung impormasyon na kailangan natin. Kailangang bilisan natin ang kilos. Nang bibiktima na naman sila. Mas doblehin pa natin ang paghahanap sa kinaroroonan ng hideout nila. Habang nag-uusap kami, bigla akong napalingon at huling-huli ko ang isang lalaki
na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa amin. Noong mga panahon na yon ay hindi pa ganun kalawak ang kaalaman ko sa aswang. Ngunit nang matitigan ko sa mata ang lalaking yon, agad nanindig ang mga balahibo ko at alam ko na hindi siya tao. Nang bumaba ang tingin ko sa kamay niya, nakumpirma ang hinala ko nang makita ang tato ng aswang clan sa likod ng palad nito. Rain, may aswang. Saan? Ayun. Habulin natin. Carl, ikaw na munang bahala dito. Agad tumakbo ang lalaki palayo. Inabol namin siya kasama ang ilang manunugis at mga pulis. Dumaan ito sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay sumuot sa isang maliit na eskinita. Sinundan pa rin namin siya at sinikap ko na hindi ihiwalay ang tingin sa kanya. Pumasok ang lalaki sa bawat eskinita na makita niya. Nakailang liko kami hanggang sa mapadpad sa isang malawak na lote na puno ng matataas na talahib. Mabilis na tumakbo doon papasok ang lalaki. Sinundan pa rin namin siya hanggang sa nagulat kami at biglang huminto nang may marinig kaming isang angil ng aso. Sandali! Walang basta kikilos! Atras! Ano yun? Aso? Hindi basta aso. Siya yung hinahabol natin. Nagpalit siya ng anyo. Kahit umaga? Oo. May mga aswang na ganon pero hindi sila malakas sa umaga. Kumpara kapag sumapit na ang gabi. Nasaan siya? Nasa malapit lang. Biglang lumingon sa akin si Rain nang maramdaman nitong hinawakan ko siya sa kamay at dahan-dahan kong hinarang ang sarili ko sa unahan. Maya-maya ay napahinto kami at agad naging alerto nang lumabas ang isang malaking itim na aso. Galit na galit itong umaangil habang nanlilisik ang mga mata. Mabagsik ito at tila anumang oras ay susugod sa amin. Nang mga sandaling yon ay hindi ako makapaniwala na may aswang pala na kayang magpalit ng anyo kahit maliwanag. Anong gagawin natin? Kapag sinabing pagbilang ko ng 3, sasabuyan ko siya ng asin tapos barilin mo. Okay, copy. 1, 2, Dash! Takbo, Rain! Dash! Ay! Ah! Ah! Nagulat kami nang biglang tumalo ng malaking itim na aso sa amin. Agad kong naitulak si Rain palayo, kaya sa akin bumagsak ang asong itim at napahiga ako. Bago pa ako makagat ay naisanggalang ko ang baril ko sa bibig niya. Babarilin ko sana ito pero wala sa bibig ng aswang ang pinakadulo ng baril. Hanggang sa binato ni Rain ng asin ng aswang kaya mabilis itong umalis sa ibabaw ko at umatras saka sumuot na naman sa makapal na talahib. Agad ko namang tinutok ang baril sa kanya saka yun pinaputokan ng ilang beses. Habang ang mga kasama namin na manunugis ay binato ng sibat ito. Sumunod kaming lahat hanggang sa isang malakas na iyak ng aso ang narinig namin. Nang sundan namin ang pinanggalingan ng tunog na yon, ay nadatna namin na may tama ng bala at nakasuksok ang sibat sa lalaking hinabol namin. Ang mga daliri niya sa mga paa at kamay ay mahahaba at matulis gaya ng sa aswang. Isa sa mga pulis na kasama namin ang nagkumpirma na siya ang isa sa sakay ng sasakyan na naharang nila. Patay na yan. Dash, okay ka lang? Ayos lang ako. Sandali, may sugat ka sa braso. Wala yan. Mababaw lang yan. Malayo sa bituka. Kahit na. Halika na. Sila nang bahala dyan. Umuwi na tayo para magamot kita. Pagdating sa bahay ay agad ginamot ni Rain ang sugat ko. Inubad ko ang long sleeve shirt ko para malagyan niya ng maayos ng gamot yun. Kung di pa niya sinabing may sugat ako, hindi ko yun makikita. Hindi ko naramdaman na nahagip ng matalas na kuko ng aswang ang braso ko dahil sa matinding engkwentro namin. Habang ginagamot ako ni Rain ay hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa maganda niyang mukha. Nang panahon na yon, Madam Venus, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi tumibok ang puso ko para sa kanya. And that's when I realized that there will always be a person who will come into your life that can make your heart flutter and give you peace and calmness at the same time. Lahat yon ay naramdaman ko kay Rain sa mga sandaling yon. Baka matunaw ako. Sorry. Ang ganda mo kasi. Are you flirting with me? Paano kung oo? Ginagaya mo ba ako?
Ako lang dapat ang magaling mang-asar sa atin ah. Seryoso ako. So gusto mo nga ako. Oo, Di mo pa nga ako kilala eh. kaya nga ako nandito dahil kinikilala kita ng gusto. Eh paano yung ex mo? Kaya nga ex, di ba? Tapos na. Tsaka hindi ko na nga iniisip yon. Ikaw lang laging iniisip ko. We, talaga? Hindi ako nagsasalita ng ganito para pasakayin lang kita. Pero bakit palagi mo nila ako pinoprotektahan? Alam mo naman na kaya ko pagtanggol sa sarili ko eh. Dahil babae ka. Kahit ikaw pang pinakamalakas na manunugis dito, babae ka pa rin. At deserve mong protektahan at alagaan. Tama na, kinikilig na ako. Sige ka, sagutin kita kaagad dyan. Ito ang gusto ko sa'yo. Kahit astig ka, kapag wala ka sa laban ng mga aswang, lumalakas ang cute side mo. Uy, exclusive para sa'yo yun, no? Rain, thank you. Para saan? Mula lang dumating ka sa buhay ko, naging exciting ng lahat. Biglang naging isang masayang adventure. At least, hindi ka na lang nakakulong sa opisina nyo. Isa lang ang hiling ko sa'yo. Ano? Yung pananamit mo. Gaya ngayon, tingnan mo nga. Labas na labas yung cleavage mo. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Paano kung manyakis ako? Kung ikaw din naman, okay lang. Seryoso ako. Ayoko nagbibihis ka ng ganyan kapag may ibang tao. Kung hindi labas ang dibdib mo, kita ang kuyukot mo sa sobrang ikli ng shorts mo. Sa ibang tao lang? Eh, sa'yo. Siyempre siyempre kapag sa akin, okay lang. Ako lang dapat ang nakakakita. Pero kapag tayo na, Kita mo na? Eh di inamin mo rin na naaakit ka. ay nako. Seryoso nga kasi. Ang ibig ko lang sabihin, ingatan mong sarili mo palagi. Okay, fine. Hayaan mo na matapos tong kaso na to, tapos saka tayo mag-uusap ulit. Pero hindi na tungkol sa aswang. Tungkol na sa ating dalawa. Okay. Bahagya akong nagulat nang yumakap siya sa akin. Napangati ako, kaya agad akong gumanti ng yakap sa kanya ng mas mahigpit. Ramdam na ramdam ko ng mga sandaling yon ang kakaibang saya namin. Na hindi siya isang ordinaryong babae para sa akin. At noon ko lang din naramdaman ang ganong klaseng kasidhig damdamin. Dalawang estrangherong pinaglapit ng iisang misyon. Sa loob ng maikling panahon ay napalagay ang loob namin sa isa't isa. Pakiramdam ko natagpuan ko na ang soulmate ko. Nagtatalo, nag-aasaran, pero kuha namin ang bawat isa. Suwak ang personality namin at kaya ko na makasama siya 24/7 na hindi ako nagsasawa sa kanya. Okay ka lang? Oo, masaya lang ako. Paano kapag natapos tong kaso? Babalik ka na sa Maynila? Oo, susunod ako sa'yo. Ihintayin kita. Eto, suot mo tong bracelet palagi ha. Sa daddy ko yan, bigyan niya sa akin. Anting-anting. Alam ko hindi ka naniniwala dyan, pero isipin mo na lang na isang ordinaryong bracelet na regalo ko sa'yo. Binibigay mo sa akin to? Pero paano ka? Di ba importante to sa'yo? Kaya nga binibigay ko sa'yo kasi importante sa akin yan eh. Importante ka sa akin. Ayoko may mangyari masama sa'yo. Tsaka meron pa ako isa, pareho tayo. Etong suit ko, galing naman kay mami. Salamat. Iingatan ko to. Hindi ko huhubarin mula ngayon. Nang pareho kaming lumayo mula sa pagkakayakap, pareho kaming napatingin sa isa't isa matapos niyang isuot sa akin ang bracelet. Sinubukan ni Ray na bumawi ng tingin, pero parang may magnet ang mga mata namin. Marahan ko siyang hinawakan sa pisngi at hinaplos yun. Habang nakatingin ako sa kanya, biglang may eksena akong nakita sa isip ko. Para akong biglang nanaginip ng gising. Nasa isang magandang beach kami, naroon sa harap ng isang altar habang siya'y naglalakad palapit sa akin. Nakasuot ng magandang puting damit habang may hawak na puting mga bulaklak. Bagsak ang mahaba at alon-alon na buhok niya at may nakapatong na simpleng white floral halo. Ng mga sandaling yon, isang pangako ang binitawan ko sa sarili ko.
Kahit anong mangyayari ay hindi ko bibitawan si Rain. Akma ko siyang hahalikan sa labi nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carl. Das, pare. Dumating na yung... sorry. Wrong timing, sorry po. Carl, pasuntok lang ng isa. Halika dito! Ha? Ikaw kasi ang bagal mo. Mabagal pala, ha? Shucks! First kiss ko yun. Ano? Yes, Lord! Thank you! Akin ka na ha, kinis mo na ako eh. Mama Aster! May first kiss na ako! Uy, sandali! Bakit mo kailangan i-broadcast? Isang umaga, habang nasa palengke ako at namimili ng ulam para pananghalian at hapunan, isang pamilyar na mukha ang nasipat ng mata ko. Si Molly, at kasama ang kakambal nitong si Kevin. Muli ko naramdaman ang pangangalisag ng balahibo sa braso ko nang tumingin sa akin ng lalaki at biglang ngumiti. Yung klase ng kilabot na una kong naramdaman noong unang beses kong makita ang aswang. Nakita ko pa na tinuro niya ako sa kakambal, kaya agad ngumiti ng malaki si Molly. Iiwas na sana ako pero nagmadali na silang lumapit sa akin, lalo na yung babae. Doon ko lang naalala na buti na lang at Daniel ang pangalan na una kong pinakilala sa kanya. Hi, Danielle. Hi, Kevin. Tama? Yes, nagulat ako nang makita kita. Ang akala ko, nagkakamali lang ako. Ang layo ng narating mo ah. Sumama ako kay Rain. Pinakilala niya kasi ako kay Mama Aster at Lolo Roman. Seryoso ka talaga sa kanya ha? Sobra. Talaga bang sigurado ka na sa babaeng yon? Kilala ko yon, Danielle. Wala akong mapapala sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Malandi siya. Troublemaker. Hindi kayo bagay, pero kapag ako ang pinili mo, hindi ka magsisisi. At guy like you deserves better than dating that boring, good-for-nothing being. Molly, tama na. Ano ka ba? Kahit saan talaga dinadala mo yung kagaspangan ng ugali mo. Habang nagsasalita ay malanding humawak si Molly sa braso ko. Agad kong iniwas ang sarili ko pero pilit nitong nilalapit ang katawan niya sa akin. Pagkatapos bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa braso. Nang binawi ko yon, aksidente siyang dumikit sa suot kong bracelet. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Molly ng malakas na parang napaso. Hindi ko siya inintindi. Ang totoo, wala akong pakialam kung nasaktan siya dahil naiirita ako sa kanya. Sa halip na kumustahin ay nagsalita ako at dinepensahan si Rain. With all due respect, sana ho sa susunod na pagkikita natin, kung meron man at sana hindi na, sana wag ko kayong magsalita ng ganyan sa girlfriend ko. Maaring boring siya pero mahal ko po siya. Mas enjoy po akong kasama ang boring na babae na nasa bahay lang kaysa laman ng party at nightclub gabi-gabi. I'm sorry pare. Sige, una na ako. Uy, narinig ko yung mga sinabi mo sa akin. And so, Uy, nagtataray para kunwari hindi napahiya. Ikaw naman kasi, Molly. Huwag mong dinadala kahit saan yung kalandian mo. Iniiwan sa bahay yan. Dahil hindi lahat ng lalaki naghahanap ng sugar mommy. sinasabi mo bang matanda na ako? Ay, sa'yo galing yan. If I know, malaki ang inggit mo sa akin. Ako? Maiinggit? Sa'yo? Talaga? Saan pa ako dapat mainggit? Hoy, Kevin, padoktor mo yung kapatid mo, taas yata ng lagnat. Pero nakakapagtaka, no? Napasok ka sa isang bracelet lang? Nagulat lang ako. Alam mo bang mga aswang lang napapasok sa ganito? Baka naman aswang ka. Anong pinagsasasabi mo dyan? I'm not a monster! Hala! Bawang! Ew! Yuck! Kevin, let's go na. Kadiri na here. Arte mo! Sugar mommy! Kadiri na here. Biglang tumakbo si Molly na parang takot na takot
Matapos biglang ilapit ni Rain sa mukha nito ang bawang. Ang tawa niya kanina ay unti-unting napalis pagkatapos ay nagkatinginan kami. Bumaba ang tingin ko sa bracelet na suot ko na bigay ni Rain. Pagkatapos ay umakbay ako sa kanya, saka kami umuwi. Lumipas ang ilang araw. Nagpatuloy kami sa paghahanap pero naging mahirap para sa amin na magbahay-bahay para hanapin ang kampo ng grupo ng mga aswang. Kami ang naghahanap sa bayan at ibang karatig baryo. Ang mga grupo naman ni Manang Aster na manunugis ang sumusuyod sa kagubatan. Isang gabi lumabas ako ng kwarto at tumawag ako sa pamilya ko sa Maynila para mangumusta. Pagdating ko sa kusina, natigilan ako nang makita si Rain. Nagpangiti ako. Nilapitan ko siya at mula sa likod, habang nagsasali ng gatas sa baso, ay niyakap ko ang isang braso ko sa leeg niya. Ma, kumusta niyo ako kay Papa ha? Sabihin niyo, huwag masyado mag-alala sa akin. Ayos lang po ako dito. May nag-aalaga naman sa akin. Ano ka-alaga? Ano kuya yun? Ano po? Kung may girlfriend na ako dito? Basta, ipapakilala ko na lang siya sa inyo pagbalik ko. Opo. Opo, maganda siya. Mabait, masarap magluto, sexy, makulit. Promise, magkakasundo kayo. Hoy, ano ba yan? Sige po ma, matulog na kayo ha. Bukas magpapadala ako ng allowance nyo dyan. Si Papa ho ha, kayo nang bahala. Bye. Love you mama. Ikaw talaga, ano ba yung pinagsasabi mo sa mama mo? Ano pa, edi binibida kita. Hindi ba nakakahiya? Bakit naman nakakahiya? Wala. Kasi, ganito lang ako. May pagmamalaki mo ba yung mga gaya ko? Manunugis? Maniwala ka. Magkakasundo kayo noon. Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo, no? Noon ko pa naririnig sa kanila yung mga kwento ng aswang. Tapos nung nagbinata ako, kapag nagkikwento sila na nakakita na daw sila ng aswang noon, hindi ako naniniwala. Lagi akong kumukontra. Kwentuhan mo pa yun ng mga adventures mo sa mga aswang, baka hindi ka napatayuin nun. Talaga? 100%. Teka, bakit nakalabas yung mga 45 mo? Nilinis ko. Sandali, kukunin ko pa yung mahaba. O sige, kakabit ko na to ha. Habang kinakabit ko ang mga baril ay pumasok naman sa secret room si Rain. Pareho na kaming nakapantulog. Pero dahil hindi pa ako inaantok, ay minabuti ko na tulungan na lang siya sa paglilinis ng baril. Maya-maya saktong katatapos ko lang ikabit ang isang baril nang may nahagip ang gilid ng mata ko na tumakbo sa labas ng bakuran. Agad akong lumingon sa nakabukas na bintana. Lumapit pa ako doon at sumilip sa labas. Pero wala namang tao. Hindi naman ako nag-alala na pasukin kami ng aswang dahil bukod sa tadtad ng mga nakasabit na pangontra sa buong bahay, may mga rehas na bakal ang mga yun at mga sliding window. Hindi ko na pinansin yun at bumalik na ako sa mesa hanggang sa bigla akong narinig ang boses ni Rain na nagmula sa labas. Dash! Dash, halika muna sandali dito. Tulungan mo naman ako. Rain, anong ginagawa mo dyan sa labas? Ang akala ko na... Please, tulungan mo ako dito sa dala ko. Nandyan na! Sa pagmamadali ko basta ko na lang sinuksok ang baril sa bewang ko at lumabas sa likod bahay. Pagdating ko doon, nagtaka ako pero wala naman si Rain. Napakamot ako. Papasok na lang sana ako nang mapalingon ako sa di kalayuan. Sa parting puro halaman at masukal. Nakita ko ang isang babae na nakatayo doon. Nang umiti sa akin ang babae, unti-unting rumehistro sa isip ko ang mukha ni Rain at tuluyan akong natulala at parang nawala sa sarili. Gumanti ako ng ngiti at sinundan siyang tumalikod ang babae at naglakad palayo. Sinundan ko lang siya ng sinundan hanggang sa hindi ko na namalayan na medyo nakakalayo na kami. Maya-maya ay huminto ito sa paglalakad. Rain, anong ginagawa natin dito? Ano pa? Di magpapakasaya. Dito, walang istorbo sa atin. Bakit dito pa? Pwede naman sa kwarto mo eh. Baka marinig din na tayo dun eh. Sige na nga, ikaw talaga napakapilya mo.
Halika nga dito. Sa wakas, mapapasakin ka na rin. Bago lumapit si Rain ay walang pag-aalinlangan siyang naghubad sa harapan ko. Pagkatapos ay saka siya tuluyang lumapit at niyapos ang mga braso sa liig ko. Hindi ko siya hinawakan pero nanatili lang akong nakatitig at nakangiti sa kanya. Nang akmalan niya akong hahalikan, doon ko nilabas ang sorpresa ko sa kanya. Anong akala mo sa akin? Tanga? Anong ibig mo? Huling-huli na kita ngayon. Paano nangyari yun? Bakit hindi ka malab? Hindi ako bobo para malinlang mo. Kilalang kilala ko si Rain. At wala ka kahit ni sa kalingkingan niya. Papatayin ko ang babaeng yun! Uunahan na kita bago mo pa magawa yun! Matapos ko siyang barilin ng sunod-sunod, ay sinalo ng katawan niya ang 3 bala. Dahil may orasyon ng mga ito, ay mabilis itong tumalab sa katawan ng aswang at nangihinang napaluhod sa lupa. Nagulat pa ito at natulala na makita na walang tigil ang pag-agos ng dugo sa katawan niya. Muli kong inangat ang baril para tuluyan na sanang patayin ng aswang nang bigla kong napaatras. At mula sa makapal na talahib ay may lumabas na 2 pang aswang. Isa sa harap ko at isa sa likod ko. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya! Patayin mo ang lalaking yan! Masusunod din na. Ngayon, lalaki, eto na ang huling gabing masisilayan mo, ang bilog na buwan! Kung kaya niyo akong hulihin! Bigla akong umikot ng mabilis at binaril ang isa pang babaeng aswang na nasa likod at tinamaan ko ito sa dibdib. Sabay pihit paharap at sinalubong ng lalaking aswang na pasugod sa akin. Magkakasunod na putok ng baril at tumatakbo ako ng paatras. Napaluhod ito habang ang babaeng aswang kanina sa likod ay bumagsak sa lupa. Sa kabila ng kalagayan nila, pilit lumalaban ng mga ito at nagawang tumayo. Doon ako tumakbo ng mabilis pabalik ng bahay. Habang tumatakbo ako ay panay ang lingon ko sa kanila. Nakikita ko ang galit at gutom sa mga mata nila. Bigla ko lang naisip ng mga sandaling yon na ganun pala ang pakiramdam ng manok kapag hinahabol para katayin. Ilang sandali pa, natanaw ko ang tunay na Rain habang nasa labas si Manang Aster, Lolo Roman at si Carl. Lahat sila ay labis ang pag-aalala habang panay ang sigaw sa pangalan ko at si Rain ay halos maiyak na. Dash! Nasaan ka? Dash! Mama, baka kung ano na nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala at baka... Aswang! Aswang! Dash! Sa likod, may mga aswang! Talon dito sa loob! Bilisan mo! Pare, bilis konti na lang. Takbo! Patayin niyo silang lahat! Ha! Ang pinuno nila, si Uma! Nang sa wakas ay makarating ako, ay agad akong tumalon papasok sa bakod. Nang dumapa ako ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko. Lumingon ako sa mga kasama ko at nakita ko na may hawak na baril si Carl, Manang Aster at Lolo Roman. Mabilis akong gumapang palapit sa kanila hanggang sa makarating ako doon. Tumayo ako sa likod ni Rain na hawak ang kanyang crossbow at may inasenta ito. Maya-maya ay lumipad ang pana at tinamaan ng matandang babaeng aswang malapit sa puso. Agad itong bumagsak sa lupa kaya galit na umangil sa amin at natatarantang dinaluhan ng kasama nito. Walang iya ka! Pagsisisihan mo ang ginawa mong to! Lintik lang ang walang ganti! Babalikan namin kayo! Lalo na kayong dalawa! Tumataka sila. Hindi ba natin sila susundan? Hindi na. Dahil kilala ko ng totoong namumuno sa Aswang Clan. Ngayon madali na natin silang mapapatay. Nakilala mo sila? Oo, ang kambal. At ang kilala natin na si Doña Remedios. Nagtatago pala siya sa katauhan ng mayaman na Donya. Sigurado ka? Hindi ako pwede magkamali. Pero, paano nangyari na hindi ko sila naramdaman na aswang? Nakalimutan mo na may lahi silang engkanto po. Kaya nilang magtago sa likod ng anyo ng isang normal na tao. Dahil sa kakayanan nilang manlinlangan
O kaya ay tiyak na mayroon silang suot sa katawan para hindi natin sila maamoy. Ginaya ni Moy ang boses po. Kaya ako napalabas. Nang nakita ko siya sa di kalayuan. Nakita ko noong unang mukha mo tapos tinatawag mo ako sa kakahuyan. Pero bumalik din sa linaw ang isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Basta habang sumusunod ako sa kanya, nang lumingon sa akin yung babae, nakita ko mukha ni Molly. Pagdating sa may malaking puno, ay siyang naging aswang. Sabi na nga ba eh. Tama yung una ko hinala dahil sa nangyaring insidente sa palengke. Salamat sa Panginoon. At ginamit niyang instrumento ang bracelet na binigay sa iyo ni Rain. Kaya hindi ka tinabla ng kanyang panghihipnotismo at nagawang linlangin ay dahil sa suot mo. Ngayon, alam na natin kung sino ang mga kasama ni Uma na namumuno sa kanilang grupo. Ipakalat ang impormasyon sa mga kasama natin. Gayon din sa inyo, Dash. Ako na pong bahala, Lolo. Itatawag ko kaagad. Matapos namin malaman ang totoo, ay agad pinakalat sa lahat ng kasama namin ang picture ng kambal at ang itsura ni Uma kapag nasaan yung normal na tao siya. Matapos yun ay mas naging agresibo ang grupo namin sa paghahanap sa kanila. Tanghali na nang umuwi kami ni Rain sa bahay mula sa paghahanap para kumain ng tanghalian. Naabutan namin si Sybil sa bahay kasama ni Manang Aster habang inaasikaso ang mga na-harvest nilang pananim mula sa kanilang maliit na bukid taniman. Bex, ano? Aalis ka na? Oo, dinaanan ko lang itong mga ipapadala ni Manang. Oh, Cybel, ikaw na ang bahalang mag-deliver niyan, ha? Bukas mo na lang iabot sa akin yung bayad ng customer. Opo, Manang. Text ko po kayo kapag nakumpleto na yung bayad nila. O sige, maraming salamat, ha? Walang anuman po. Carl, samahan mo muna si Cybel. Magsama kayo ng isang tauhan ni Manang Aster. Delikado ngayon dito. Alam niyo na. Sige, ako nang bahala. Halika na, ma'am. Okay. Bex, bye. Magkita na lang tayo bukas. Hinatid pa namin sila sa labas hanggang sa tuluyan na silang makaalis. Matapos yun ay bumalik na kami sa loob at sumabay ng kumain ng pananghalian kay Manang Aster at Lolo Roman. Doon ay napag-usapan namin ang latest update sa ginagawa naming paghahanap. Kagabi lang kasi ay may naiulat na nawawala. Ayon sa mga witness, isang itim na van ang biglang dumukot sa isang babae. Hanggang sa napansin ko na natahimik si Rain at parang malalim ang iniisip. Rain, okay ka lang? Oo. May naglalaro lang sa isip ko. Ano yun? Yung sasakyan na naharang ng mga pulis na may kargang karin ng tao. Di ba nalaman natin na hindi nakarehistro ang plaka nun? Bigla ko lang naalala na ganun eksakto ang palaging sasakyan ni Kevin at Molly. Pati si Doña Remedios. Di ko rin na-realize yung kaagad. Okay lang yun. Malay mo naman. May isa pa, Mama Aster. Ano yun, anak? Ang mga magulang ko, di ba aswang pumatay sa kanila at malapit na kaibigan nila si Doña Remedios? Na lumalabas ngayon na isang aswang at pinuno ng grupong hinahabol natin? Sabihin niyo sa akin ang totoo. May kinalaman ba sila sa pagpatay sa pamilya ko? Apo, ang mabuti pa'y tapusin mo na muna yung pagkain mo. Hindi po, Lolo. Gusto ko malaman ng totoo eh. Posible eh. Pero Apo, Oo, tama ang hinala mo. Si Uma ang pumatay sa pamilya mo. Hinawakan ko ang kamay ni Rain nang mabilis na umagos ang mga luha niya. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Tulala na papatayo siya at lumapit sa bintana. Maya-maya ay malakas na itong humahagulgol ng iyak hanggang sa sumisigaw na ito sa labis na galit. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod habang pilit ko siyang pinapakalma. Hindi ko maipaliwanag ang klase ng sakit na naramdaman niya sa mga sandaling yun. Kung sana'y may magagawa lang ako para kahit paano'y mabawasan yun kahit kaunti. Huwag ko lang siyang makitang nahihirapan. Bakit? Bakit nila pinatay ang pamilya ko? Anong kasalanan nila?
Sige, Aster. Ito na siguro ang panahon para malaman niya ang katotohanan. Pinatay ni Uma ang mga magulang mo. Dahil Hindi na ituloy ni Manang Aster ang sasabihin niya nang biglang magring ang phone nito. Hindi nito sinagot yon, pero agad siyang nakatanggap ng text. Ganon din kaming dalawa ni Rain. Agad kaming kinutuban ng masama, kaya doon napunta ang atensyon namin. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ang mensaheng kasabay na magkahalong takot at pag-aalala para kay Carl. Anong nangyari? ang sinasakyan nila sa Ibel, hinarang ng 2 aswang. Ano? Pupuntahan ko sila. Sasamahan na kita. Halos paliparin ko ang sasakyan makarating lang sa kinaroroonan ng mga kaibigan namin ni Rain. Pagdating namin sa location, naabutan na namin ang pulis at mga taong nag-uusyoso. Maya-maya ay tumakbong lumapit ang isa sa mga tauhan ni Manang Aster. Ayon dito, nagmamaneho ng sasakyan na kasunod ng kotse ni Carl. Bigla na lang may tumalon na tao mula sa isang puno at bumagsak sa hood ng sasakyan. Pagkatapos ay nakita na lang daw niya na nagpagyewang-gewang ito hanggang sa biglang bumangga sa malaking puno. Mabilis lang daw ang pangyayari at hindi halos lumagpas ng 1 minuto. Nang tumakbo siya palapit sa sasakyan, nakita na lang daw niyang duguan ng 2 at wala na ang taong yon na hindi niya rin namukhaan. Carl! Carl, pare! Sybil! Bex! Sybil! Carl, pare! Pare! Nangilabot ako sa nakita ko. Mula doon sa kinatatayuan namin, naroon sa loob ng sasakyan si Carl at duguan ang kanyang dibdib at tiyan habang nasa likod ng manibela. Maya-maya dahan-dahan siyang nilabas ng mga pulis at medics pagkatapos ay hiniga sa stretcher. Si Sybil naman, ang best friend ni Rain, ay may malalim na hiwa ng mga kuko ng aswang sa likod at nakalabas ang kalahati ng katawan sa basag na windshield. Nakadilat ang mata at wala ng buhay habang naliligo sa sarili niyang dugo. Sybil! Anak, buminahon Anong ka! ginawa nila sa'yo? May tama na. Papatayin ko sa lahat! Sige na, Dash. Ako nang bahala kay Rain. Puntahan mo na si Carl. Sinunod ko ang sinabi ni Manang Aster at agad kong nilapitan ng matalik na kaibigan ko. Mariin kong kinuyom ang mga kamay ko dahil sa sobrang galit. Puro ng dugo ang dibdib at siya nito dahil sa malalim na sugat. College pa lang ay best friend ko na siya. Halos kapatid ng turing namin sa isa't isa. Kaya ngayon na nasa harap ko ang katawan niya na wala ng buhay, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ito ang inaasahan namin. Nangako kami kay Sir Jose na babalik kaming 2 sa Maynila na buo at walang galos. Cabard. Hindi ko palalagpasin ang ginawa nila sa kaibigan ko. Lahat na lang kinuha nila sa akin. Ang mga magulang ko. Ang mga kapatid ko. Ngayon naman pati ang kaibigan ko. Ako mismong papatay sa kanila. Anak, maghunos dili ka. Maghunos dili? Tama ba yung narinig ko? Paano? Lahat na lang ng mahal ko kinukuha nila? Si Dash! Kung hindi siya naging maagap, baka wala na rin siya sa akin. Lahat na lang! Ano ba ang kasalanan ko sa kanila? Bakit lahat ng mahal ko kinukuha nila? Kayo pati si Sybil na damay. Uubusin ko sila. At ako mismong papatay kay Uma. Wag! Hindi dapat ikaw ang pumatay sa kanya. Hayaan mo na si Dash ang gumawa nun. O kahit sino sa mga tao natin. Wag lang ikaw. Sa akin siya may atraso, Mama Aster. Kaya ako dapat ang pumatay sa kanya. Siya ang tunay mong ina, Rain. Anak ka nagpapamo kay Uma. Aster! Ito na ang panahon para malaman niya. Ano? Isang bangkilan si Uma. Alam mo yun, di ba?
Minsan niyang inakit ang papa mo at hinipnotis mo ito. Dahil matagal na niyang tinalikuran ng pagiging manunugis. Wala na rin siya kahit anong protection sa katawan. Ang bracelet na binigay mo kay Dash ay inalis din niya at tinago. Dahil lang akala niya, kapag nasa Maynila na siya ay matatahimik na siya. Sa makatwid, nagawa siyang nilangin ni Uma. May nangyari sa kanila at nagdalang tao ito. At ikaw ang batang yon, Rain. Nasaktan ng mami mo sa nangyari. Pero gayon pa man, alam niya na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Uma ang papa mo. Ngunit ipinanganak ka na isang normal na tao. Ang palatandaan ay wala kang balat o birthmark na gaya sa kambal at sa iba pang miyembro ng pamilya ni Uma na pawang mga aswang. Dahil mas malakas ang dugo ng ama mo. Nalaman namin ang masamang balak ni Uma sa iyo na tuluyan kang gagawin na aswang. Mahal ka ng papa mo. Kaya nang manganak siya at nawala ng malay pagkaluwal sa iyo. Ako ang kumadro ng nagpaanak sa kanya. At ang papa mo, itinakas ka namin at pinalitan namin ng sanggol na patay ang anak niya. Dinala ka nila sa Maynila at doon itinago. Tinanggap ka at minahal ka ng mami mo ng buo, Rain. Kung ganun, may dugo akong aswang. Noon. Ngunit nabinyagan ka na kaya hindi mo kailangang mag-alala. Dahil kung magiging aswang kagaya ni Uma, dapat ay sa pagtuntong mo pa lang ng 18 taong gulang. Nalaman ba niya na buhay ang anak niya? Hindi. Hanggang ngayon ay wala siyang kamalay-malay. Pero malaki ang galit ni Uma sa papa mo. At siya ang sinisisi nito sa pag-aakala na pagkamatay ng anak niya. Kaya nagtago din ang papa mo kay Uma. Pero makalipas ang 10 taon, ay natuntun pa rin sila nito. Hindi totoong nagbakasyon ka dito ng araw na daling ka ng lolo mo dito. Sadya ka naming itinakas para hindi malaman ni Uma na buhay ka. Mabuti na lang at tuluyan silang nanirahan sa Maynila. Noong bumabalik-balik sila dito para magbakasyon, ay dalaga ka na at naging panatag na kami na hindi ka niya makikilala dahil lumaki ka na kamukhang-kamukha ng daddy mo. Iyon ang dahilan kaya ka namin sinanay na maging isang manunugis. Gusto namin maprotektahan mo ang sarili mo laban sa kanila sakaling malaman ni Uma ang totoo. Dahil kapag nangyari yon, gagawin niyang lahat para lang kunin ka at gagawin kang aswang. Wala akong pakialam kung siya man nagluwal sa akin. Isa lang ang mami ko at yun ang pinatay niya. Papatayin ko pa rin siya. Sa ginawa nila, isa lang ibig sabihin nito. Nangahamon sila kaya pagbibigyan natin sila. Humanda kayo. Dahil haharapin natin ang mga aswang. Tatapusin natin to ngayong gabi! Armado ako ng isang M16 rifle, 45 caliber at military knife, habang si Rain ay dala ang kanyang maliit na katana at isang 45 caliber din. Umaga nang magpadala ng mensahe si Rain kay Kevin at hinamon ito ng harapan. Aswang laban sa tao. Kabutihan laban sa kasamaan. Kasama namin ay ang lahat ng manunugis na miyembro ng grupo ni Mama Aster. Habang nasa harap namin ang kambal at si Uma, kasama nila ang iba pang aswang. Mabuti naman at nakuha mo ang gusto namin iparating. Kuhang-kuha ko. Kaya magbabayad kayo sa lahat ng atraso niyo sa akin. 10 na mga nasayang at sinira niyong buhay. Sabi ko naman sa iyo, Dash, mali ka ng babaeng pinili. Mas mali ko lang padala ako sa'yo. Hindi ko pinangarap na pumatol sa isang pangit at old maid na aswang. Walang hiya ka talaga? Magsama kayo ng babaeng niya sa impyerno! Rain, iha. Kung ako sa iyo ay huwag mong gawin to.
Kaibigan kong mami mo at mapapahama ka lang. Huwag mo akong turuan ang gagawin ko. Alam niyong hindi ako natatakot sa inyo. At huwag mong matawag-tawag na kaibigan ng mami ko. Dahil alam ko na ikaw ang pumatay sa kanila. Sugurin sila! Wala kayong ititirang buhay kahit isa sa kanila! Mga kasama! Patayin niyo silang lahat! Men! Fire! Sa halip na tumakbo at sumugod din, ay nanatili kaming nakatayo doon. Pagkatapos bigla kaming dumapa nang magkakasunod na pumutok ang mga M16 rifle mula sa mga kasama naming pulis na nakatago sa taas ng puno. Gulat na gulat ang tatlo nang isa-isang bumagsak ang mga kasama nila. Sa isang iglap ay naubos ang mga kasama nilang aswang. Sa bilis ng pangyayari ay gulat na lumingon sa paligid ang mag-iina. Nang itaas ko ang isang kamao ko ay saka huminto ng pagbaril ang mga kasama namin. Atras! Atras! Hindi pwedeng mangyari to! Inubos nila ang mga kasama natin! Mamamatay tayong lahat dito! Takbo! Para sa mga magulang at mga kapatid ko! Para sa best friend ko! Para kay Carla sa mga inosenteng taong pinatay nyo! Tumayo kami at itinaas ang hawak naming mahahabang baril at inasinta ang kambal sa ulo. Habang mabilis silang tumatakbo palayo, bigla naming kinalabit ang gatilyo. 4 na magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng gabi. Kasabay nito ay ang pagtalsik ng dugo mula sa ulo ng kambal. Pagkatapos nangingisay silang bumagsak sa lupa. Napahinto si Uma at gulat na lumingon sa wala ng buhay ng mga anak. Mga walang niya kayo! Pinatayin niyo ang mga anak ko! Masakit, di ba? Nakakagalit. Gusto mo kaming patayin, tama? Ganyan ang nararamdaman ko sa tuwing iniisip ko kung paano niyo inubos ang lahat ng mahal ko sa buhay. Kasalanan niyo ng tatay mo! Dahil sa kanya ay namatay ang bunso ko! Pinagpalang bata. Mabuti't hindi niya nakagisna ng kanyang ina na sugo ng demonyo. Tsaka hindi niya gugustuhin mabuhay sa dilim. Wala kang alam! Ikaw ang walang alam! Rain, ako nang bahala. Laban ko to, Dash. Hayaan mo ako. Sige, nasa likod mo lang ako. Aalalayan kita. Nang sumugod ang aswang ay tumakbo si Rain at sinalubong ito ng isang malakas na sipa sa tiyan. Sinundan niya ito ng isang side kick at round kick. Pagkatapos muli siyang sumugod at mabilis na sinaksak ng mahabang patalim na hawak nito ang aswang. Hindi lang basta saksak, kung hindi napuno ng hiwa ang katawan nito. Sa bawat pag-atake ni Rain ay gumaganti ang aswang. Pero sa awa ng Diyos, nagagawa itong iwasan ng dalaga at nandedepensahan ng sarili mula dito. Sa bawat galaw ng armas nito, sipa at suntok, parang binubuhos niya ang ilang taong pighati at galit na dinala ng mga aswang sa buhay niya. Alam ko na sa mga sandaling yon na aswang at hindi ang inang nagluwal sa kanya ang tingin ni Rain kay Uma. Papatayin kita! Kung ganon, isasama kita sa impyerno! Hindi totoong patay ang bunsong anak mo. Dahil ako ang anak mo kay Daddy at ako mismong papatay sa'yo! Alam ko, Alam mo? Sa akin ka nang galing! Tao man o aswang! Walang inang hindi makakakilala sa sarili niyang anak! Alam kong buhay ka at kaya kita gustong ipapatay sa mga kapatid mo dahil tuluyan nilang nilaso ng isip mo! Sumasamba ka sa Diyos mo at pumapatay ka ng mga kalahi natin! Matagal na kitang itinakwin! Ako na ang tunay mong ina na nagluwal sa'yo! Ako rin ang tatapos sa buhay mo! Isa lang ang nanay ko! At Cecilia ang pangalan niya! At nagpapasalamat ako dahil pinalaki niya ako may matinding paniniwala at malakas na pananampalataya sa Diyos! Hindi ko gugustuhin maging ina na mas gustong dalhin ako sa kasamaan para pumatay ng mga tao! Kung iniisip mo masasaktan ako sa sinabi mo, nagkakamali ka! Napastangan ka talaga! Ikaw lang ang nagluwal sa akin. Pero hindi ka kailanman naging ina sa akin. Ngayon,
Amanos na tayo. Gusto mo akong patayin, di ba? Pas, ganun din ako! Hindi pwedeng ako lang ang mamamatay! Isasama kita! Matatahimik na ang bayan na to! Nang idiin ni Rain ang patalim sa dibdib ng aswang, ay napaliyad ito. Ngunit kasabay nito ay sinaksak niya ng matalas na kuko sa tagiliran ng dalaga. Nang hugutin niya ang patalim, ay siya namang hugot ng aswang sa kuko nito. Napaatras si Rain na hingal na humawak sa sugat niya. Saka naglakad pabalik sa akin. Ang akala namin ay patay na ang aswang. Pero nagulat kami nang bigla itong bumangon at sumugod kay Rain. Mabilis akong tumakbo at niyakap siya sabay bunot ng .45 caliber ko. Saktong nakalapit sa amin ay tinutok ko yon sa bibig ng aswang, saka ko pinutok at tuluyan ng sumabog ang ulo nito. Hello, Dash. Kumusta ang pinapagawa ko? Mission accomplished, sir. Oh, very good. Now, come back here in Manila and report to me as soon as possible. Yes, sir. Love, malapit na daw sila, Papa. Kasama nilang ate ko tsaka yung bunso namin. Hala, akala ko ba meet the parents lang? Di mo naman sinabing family reunion. Relax, love. You'll be fine. Sa tingin mo ba magugustuhan nila ako? Walang dahilan para hindi ka nila magustuhan. Love, talaga bang okay sa'yo na may dugong aswang ako? Hindi love. Tao ka. Matagal nang nawala ang dugong aswang sa katawan mo. Mula nang pinabinyagan ka ng parents mo. Ibig sabihin, na-dedicate ka na nila sa Panginoon. Matagal ka nang malinis kaya huwag ka mag-alala. Mahal kita. At tanggap kita kahit ano ka pa. Etong suot ko, okay na ba? Yan. Wholesome. Huwag kang mag-alala. For your eyes only yung mga pa-cleavage na damit at kiyukot shorts ko. Very good. I love you so much, love. And I love you more.